Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 306. Pagpapasigla ng kaluluwa. Tahimik na tumayo si Xiaoyan sa harap ng rock table. Tahimik niyang itinulak ang Crimson Cauldron sa kanyang harapan ng medyo palayo. Ang kasalukuyang sa kanya ay hindi agad nagpalabas ng kanyang apoy at sinimulan ang pagpipino tulad ng iba pang mga alchemist. Sa halip, tahimik niyang hinawakan ang manipis na papel gamit ang dalawang kamay, bahagyang pinagdikit ang mga kilay at pinag-aralan ng mas detalyado kung anong kaunting impormasyon ang nakasulat dito. Bago gumawa ng anuman, kailangan munang maghanda. Ang loika na ito ay isang bagay na malinaw na naiintindihan ni Xiaoyan. Dalawa lang ang pagkakataon niya. Anumang kapabayaan ay magreresulta sa kabiguan. Sa pagkakataong ito, ang pagsusuri ay nangangailangan ng isa na pinuhin ang isang baitang dalawang panggamot na tableta na tinatawag na bone growing pill. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ito ay isang uri ng medicinal pill na ginagamit upang pagalingin ang mga medyo malubhang na sugatan. Ito ay isang panggamot na tableta na nasa kategorya ng pagpapagaling. Karaniwan, ang mga gamot na ito ay hindi masyadong mahal. Kung sila ay ilalagay sa merkado, ito ay malamang na ang presyo ay ilang daan o ilang libong gintong barya. Ang presyong ito ay mukhang medyo malabo kumpara sa mga gamot na iyon na maaaring magtaas ng Dao-Chi ng isang tao o may iba pang gamit. Ang pagpino sa bone growing pill ay nangangailangan ng kabuuang 6 na uri ng mga sangkap na panggamot. Sa lahat ng Tier 2 medicinal pill, hindi ito itinuturing na sobrang komplikado. Gayunpaman, ang ganitong uri ng bone growing pill ay malinaw na isang bagong uri ng gamot sa pagpapagaling na espesyal na isinaayos ng samahan ng alchemist. Sa makatuwid, naramdaman pa rin ni Xiaoyan na ang bone healing pill ay medyo banyaga kahit na nakakita na siya ng maraming gamot sa pagpapagaling noon. Bagaman mayroong maraming iba't ibang uri ng mga gamot sa pagpapagaling na mahiwaga at kakaiba, lahat ng mga kalsada ay patungo sa Roma. Ang mga magaspang na pagkakasunod-sunod na ginamit upang pinuhin ang mga gamot na ito sa pagpapagaling ay halos magkapareho. Ito ay lamang na ang antas ng pagiging komplikado ay naiiba. Bukod dito, ang panggamot na tabletang ito ay hindi masyadong nakakagulo. Hanggat hindi mahina ang tunay na kakayahan ng isang tao sa alchemist, dapat na matagumpay na madama ang paligid at maunawaan ang paraan ng pagpino upang pinuhin ang bone growing pill. Sa makatuwid, kahit na ang panggamot na formula ay nagbigay lamang ng mga generic na bagay na dapat bigyang pansin, hindi ito dapat maging napakahirap na pinuhin ito ng matagumpay kung sinusunod ng isa ang kanyang mga pandama. Matapos isaulo, sa detalye, ang lahat ng impormasyon sa manipis na papel, dahan-dahang ipinikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Ilang sandali pa, unti-unti niyang binuksan ang mga iyon at marahang bumuntong hininga. Inilagay ang manipis na papel sa mesa, lumingon siya at tumingin sa paligid. Napagtanto niya na ang munting prinsesa at si Liuling ay nagsimula ng kontrolin ang kanilang apoy at nagsimulang magpino. Ang mga apoy na minamanipula sa loob ng medicinal cauldron ay parehong madilim na dilaw na kulay. Ito ay isang apoy na ganap na nakatalist sa pamamagitan ng paggamit ng Dao-Chi. Gayunpaman, naniniwala si Xiaoyan na hindi ito ang bottom line nilang dalawa. Marahil lahat sila ay nagtatago ng kanilang mga trump card. Sa kanilang katayuan, ito ay isang napaka-natural na bagay na magkaroon ng mga trump card. Anuman ang katangian ng 2 taong ito, ang kanilang aktwal na kakayahan ay talagang napakahusay. Mahinang bumantong hininga si Xiaoyan sa kanyang puso. Gaano man siya magbilang, 3 taon pa lang siyang nag-ensayo mula noong nakipag-ugnayan siya sa alchemy, sa ilang aspeto. Natural na hindi mahabol ni Xiaoyan ang Little Princess at Liuling, na inayos ng kanilang mga guro mula pagkabata. Pagkatapos ng lahat, gaano man kaitalento ang isang tao, imposibleng makahabol sa mahigit 1 dekada ng mga nagawa ng ibang tao sa napakaikling panahon. Dahil din dito ay hindi nakaramdam ng anumang suntok si Xiaoyan kahit na nakamit na ng munting prinsesa ang isang Tier 3 alchemist level sa ganoong edad. Ang galing ng kabilang partido. Idinagdag ito sa pakikipag-ugnayan sa mga kasanayan sa pagpino sa loob ng maraming taon, hindi inaasahan na nagkaroon siya ng gayong mga tagumpay. Sa sandaling ito, mahigit 10 minuto mula nang matapos ang eksaminasyon.
Sa loob ng maikling 10 minutong ito, mayroon ng mga pulang ilaw na kumikislap sa loob ng napakalaking bukas na lupa. Matapos mag-flicker ang pulang ilaw, ang mga alchemist na nabigo ay maaari lamang piliin na umalis na may nahihiyang pulang mukha. Para sa mga alchemist na ito na gustong sundin ang mga patakaran upang pinuhin ang medicinal pill, imposible para sa kanila ang ganitong uri ng pagsusuri na dumaan sa isang patagang landas. Walang pakialam na sinulyapan ni Xiaoyan ang isang alchemist sa kanyang harapan na nakayuko habang naglalakad palabas ng bukas na lupa na may mukha sa gilid ng pag-iyak, humiling si Xiaoyan. Hindi niya ito pinansin at ibinaling ng buo ang atensyon sa proseso ng pagpino na magsisimula na. Inilagay ni Xiaoyan ang madilim na pulang kaldero sa kanyang harapan at pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Pinitik niya ang kanyang daliri at lumitaw ang isang kulay purple na danwan sa pagitan ng kanyang mga daliri. Bahagyang pinitik ang kanyang daliri, direktang binaril ni Xiaoyan ang danwan sa kanyang bibig. Dahan-dahan siyang ngumunguya. Ilang sandali pa, nibaka niya ang kanyang bibig at isang kumpol ng lilang apoy ang iniluwa. Agad itong napahawak sa palad ni Xiaoyan. Wow! Kulay lilang apoy. Dahil si Xiaoyan ay nasa isang lugar na nakakaakit ng higit na atensyon at nagdagdag ng espesyal na hitsura mula sa nakaraan, mayroong hindi mabilang na mga tao mula sa parehong VIP seat at sa audience seat na nagmamasid sa lahat ng mga galaw ni Xiaoyan sa buong panahon. Nang makita ang matingkad na lilang apoy na kanyang nilikha, agad na umalangaw-ngaw ang mga alon ng tandang. Bagamat ang malaking bukas na lupa ay hindi nagkukulang ng kakaiba at kakaibang kulay na apoy, ang kakaibang paraan kung saan ginamit ni Xiaoyan ang kanyang bibig upang iluwa ang apoy ay nakakuha ng maraming tingin. Purple Flame. Pinagmamasdan ang kumpol ng kulay lila na apoy na umaaligid sa itaas ng palad ni Xiaoyan, bahagyang nagulat si Fa Maria. Kaagad, tumawa siya ng mahina. Talagang may pundasyon ang batang ito. Nang marinig ito, sinampal ni Hai Baodong sa gilid ang kanyang mga labi. Matapos mamuhay kasama si Xiaoyan sa napakatagal na panahon, alam niya ng malinaw ang punto ng taong ito. Ang ganitong uri ng kulay purple na apoy ay ang pinakamahinang apoy lamang sa mga apoy na maaari niyang kontrolin. Ang iba pang madilim at malamig na kulay na apoy pati na rin ang ethereal na kulay berdeng apoy ay ang nakakatakot na heavenly flames na kahit si Hai Baodong ay kinatatakutan. Masiglang sumayaw ang kulay lila na apoy sa palad ni Xiaoyan na parang isang diwata. Ilang sandali pa, marahang iwinagayway ni Xiaoyan ang kanyang palad. Ang lilang apoy ay direktang itinutok sa labasan ng apoy. Kaagad, ang magulong purple flame ay pumailanglang at nasunog sa loob ng medicinal cauldron. Ang temperatura ng nagyayelong malamig na kaldero ay mabilis na tumaas. Nang ang temperatura sa loob ng medicinal cauldron ay itinaas sa isang tiyak na yugto, inilagay ni Xiaoyan ang kanyang palad sa labasan ng apoy. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at lumawak ang kanyang espiritual na lakas, unti-unting kinokontrol ang purple flame na sumisikat. Dahil sa kanyang kakayahang kontrolin ang purple flame na hindi gaanong tumpak kaysa sa green lotus core flame, magagamit lamang ni Xiaoyan ang kanyang kamay upang hawakan ang medicinal cauldron upang tumpak na makontrol ang purple flame. Kung kinokontrol niya ito palayo sa kanyang mga kamay tulad ng green flame, malamang na ang kanyang mataas na rate ng pagkabigo ay tataas. Si Xiaoyan ay talagang hindi nang ahas na makipagsapalaran sa pagsusulit na ito na mayroon lamang 2 pagkakataon. Sa ilalim ng kontrol ng Xiaoyan spiritual strength, ang kulay lilang apoy ay pinigilan ang temperatura nito ng labis na masunurin. Hindi ito nagdulot ng kahit kaunting pagtutol. Pagkatapos nito ay nagpatuloy ng ilang oras, si Xiaoyan ang kumumpas sa kanyang palad. Isang sangkap na panggamot sa mesang bato ang sinipsip sa kanyang kamay. Dahan-dahan niya itong hinulma at saka inihagis sa kalderong panggamot. Kaagad, ang lilang apoy ay bumagsak at gamulong, mabilis na bumabalot dito. Pumikit si Xiaoyan at bahagyang sumimangot. Ginamit niya ang kanyang spiritual perception para dahan-daang pinuhin ang mga sangkap na panggamot. Upang mapino ang medicinal pill, ang mga sangkap na panggamot ay dapat na pinuhin sa isang tiyak na antas. Minsan, kung ang kadalisayan ay medyo mas mataas o mas mababa, maaari itong magresulta sa pagbagsak ng proseso ng pagpino. Ito rin ay para sa kadahilanang ito na ang isang orthodox medicinal formula ay lumitaw na lubhang mahalaga.
Ito ay dahil sa karamihan ng mga orthodox medicinal formula, magkakaroon ng isang detalyadong talaan ng antas ng kadalisayan ng bawat sangkap ng gamot na kailangang pinuhin. Sa kasamaang palad, si Xiaoyan ay kasalukuyang walang ganoong tumpak na formula ng gamot. Ang lahat ay kailangang umasa sa kanya gamit ang kanyang spiritual perception para dahan-daang mag-imbestiga. Isang mababang uri ng panggamot na sangkap ang kabuuang naubos ng mahigit 10 minuto ng oras ni Xiaoyan bago ito unti-unting nakamit ang lawak na sa tingin niya ay tama. Sa sandaling ito, maingat niyang inilagay ang pangalawang uri ng sangkap na panggamot sa kalderong panggamot. Gamit ang maikling pagkakataon nang ihagis niya ang mga sangkap na panggamot, sumulyap si Xiaoyan sa kanyang dalawang tagiliran. Napagtanto niya na ang munting prinsesa at si Liuling ay maaaring mukhang may parehong seryosong mukha, ang kanilang mga galaw ay hindi nagpapakita ng kahit katiting na senyales ng pagkalito. Hindi rin mababakas sa kanilang mga mukha ang anumang emosyon na nagpapakita na sila ay nasa kawalan. Lumilitaw na ang proseso ng pagpino ay ganap na nasa loob ng kanilang kontrol. Bang! Habang binawi ni Xiaoyan ang kanyang tingin, ang isang kaldero sa isang rock table sa hindi kalayuan kung saan nagngangalit ang apoy ay hindi napigilan ang lalong mataas na temperatura. Bigla itong sumabog. Kasunod ng pagsabog ng kaldero, ang medicinal pill na dinadalisay sa loob nito ay nagpahayag din ng pagtatapos nito. Sa makatuwid, ang walang awa na pulang ilaw sa salamin ay kumikinang sa isang nakakaakit na paraan. Ang buhok ng mga alchemist na iyon ay sinunog hanggang sa ito ay nasunog na itim. Ang kanyang mukha ay lubos ding nagbago habang siya ay nakatayo doon na walang kabuluhang pinagmamasdan ang kumukutitap na pulang ilaw. Maya-maya, sa wakas ay nagmura siya ng malakas habang bumababa mula sa plataporma. Siya clenched kanyang ngipin at lumabas sa bukas na lupa sa ilalim ng hindi mabilang na mga tingin. Habang naglalakad siya sa harapan ni Xiaoyan, medyo nagulat ang huli nang mapagtanto na ang kabiguan na ito ay talagang isang Tier 3 alchemist mula sa ibang bansa. Nakakaawa namang tao. Medyo natatawa si Xiaoyan sa kanyang puso. Pagkatapos ay itinapon niya ang maliit na interlude na ito at ipinagpatuloy ang paglalagay ng mga sangkap na panggamot ng paisa-isa sa medicinal cauldron. Pagkatapos nito, matyaga siyang nagsiyasat para sa pinakamainam na kadalisayan kung saan dapat silang pinuhin. Sa naunang aral mula sa kabiguan na iyon, ang kasalukuyang Xiaoyan ay walang alinlangan na naging mas maingat. Habang dahan-daang lumilipas ang oras, paulit-ulit na kumikislap ang mga pulang ilaw sa napakalaking bukas na lupa. Isa-isa, ang mga berdeng mukha o pulang-pula na mukha ng mga alchemist ay walang magawang umalis sa plataporma at sa ilalim ng hindi mabilang na mga nanghihinayang mga mata mula sa platform ng panonood, malungkot na umalis sa lugar na ito na nagdulot sa kanila ng kalungkutan at galit. Bagamat ang pagsusulit sa pagkakataong ito ay may matinding kahirapan, dapat sabihin na marami sa mga lumahok sa grand meeting ay mga taong nagtataglay ng mahusay na mga kasanayan. Maliban sa mga katunggali na nabigo dahil sa maraming iba't ibang dahilan, mayroon pa ring halos kalahati ng mga alchemist na tahimik na sinusuri ang antas ng kadalisayan ng mga sangkap na panggamot tulad ni Xiaoyan. Matapos mahulog ang halos kalahati ng buhangin sa loob ng napakalaking orasa na iyon sa dingding, natapos na sa wakas ang pagsisiyasat ni Xiaoyan sa antas ng kadalisayan ng mga sangkap. Maliban sa hindi sinasadyang pagkasunog ng dalawang sangkap na panggamot sa proseso ng pagpipino, ang huling resulta ni Xiaoyan ay maaaring ituring na medyo maganda. Ang susunod na bagay ay simulan ang pagsasama-sama ng iba't ibang uri ng mga sangkap na panggamot, na ginagawang tunay na bone-growing pill. Ang hakbang na ito ay magiging mas mahirap kaysa sa pagpino kanina. Sa panahong ito, kung medyo mawawalan ng konsentrasyon si Xiaoyan, kailangan niyang magsimula sa simula. Dahil napakalinaw sa kahalagahan ng hakbang na ito, naghanda na si Xiaoyan, na ginawang pelikula ang kanyang Daoqi na nakatikip sa kanyang mga tainga, pinoprotektahan siya mula sa ingay ng panlabas na salita. Habang nawala ang ingay mula sa labas ng mundo, unti-unting tumahimik ang isip ni Xiaoyan. Nagpakawala siya ng isang subo ng magaspang na hangin, muling ipinikit ang kanyang mga mata at mabilis na kinuha ang isang bote ng jade sa rock table. Sa loob nito ay ang asensya ng isang sangkap na panggamot na pinadalisay ni Xiaoyan kanina. Hinawakan niya ang bote ng jade, huminto sandali, bago ibuhos ang lahat sa kalderong panggamot.
Kaagad pagkatapos noon, mabilis niyang itinapon ang 2 pang bote ng mga sangkap na panggamot na dinalisay niya sa panggamot na kaldero. Maingat na kinokontrol ng spiritual strength ni Xiaoyan ang Purple Flame at dahan-dahang inihaw ang mga pulbos na sangkap na panggamot, na hindi maghahalo. Ang kanilang espesyal na tugon ng bahagya silang pinagsama ay dumaan sa espiritual na lakas sa loob ng apoy at mabilis na pumasok sa isip ni Xiaoyan. Pagkatapos nito, magagamit niya ang impormasyon upang makilala kung tama ang paraan ng pagsasanib. Ang ganitong uri ng pagsusuri ng feedback ay isang pagsusuring trabaho na lubhang nakakaubos ng espiritual na lakas. Sa kabutihang palad, kasalukuyang kailangan lamang ni Xiaoyan na pag-aralan ang isang Tier 2 medicinal formula. Kung ito ay Tier 3 o kahit na Tier 4, malamang na kahit siya, na nasa paligid ng isang Tier 3 alchemist ay hindi makakapag-analisa nito. Kahit na ito ay isang Tier 4 o Tier 5 alchemist, ito ay karaniwang imposible para sa kanila na pag-aralan. Pagkatapos ng lahat, kung ang pagsusuri ng isang formula ng gamot ay isang simpleng bagay, kung gayon ang mga formula ng gamot ay hindi magiging napakahalaga. Bang! Sa bahagyang pagsimangot, maingat na naramdaman ni Xiaoyan ang pagsasanib ng mga sangkap na panggamot. Sa isang pagkakataon, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang Purple Flame ay namilipit ng husto sa loob ng medicinal cauldron at isang malambot na muffled sound ang ibinuga mula sa medicinal ingredient. Ang 3 uri ng mga sangkap na panggamot na nasa kalahating pagsasama ay agad na naging maitim na abo. Matapos maging abo ang mga sangkap, ang Purple Flame na umaangat sa medicinal cauldron ay tahimik ding napatay. Pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang mga sangkap na panggamot na naging abo. Bahagya niyang ibinuka ang kanyang bibig at tinapik ang kanyang ulo sa inis. Dahil sa sobrang focus ng kanyang isip, talagang nakalimutan niya na ang Purple Flame ay walang patuloy na suporta. Sa makatuwid, maaari itong masunog sa loob ng 1 oras. Ang muffled bang sa loob ng medicinal cauldron ay hindi maliit. Kaya naman, hindi nagtagal pagkatapos nitong tumunog, ang munting prinsesa at si Liu Ling sa hindi kalayuan sa kanya ay ibinaling ang kanilang mga tingin. Nang makita nilang walang apoy ang medicinal cauldron ni Xiaoyan, nagulat silang lahat. Ang dating ay isang maliit na mas mahusay, simpleng inilalantad ang isang walang magawa ekspresyon. Napaawang ang bibig ng huli habang naluluha, na parang hinihiling na bugbugin. Sa mataas na plataporma, si Fama at ang iba pa ay saglit na blanko habang nakatingin kay Xiaoyan na ang apoy ay biglang namatay. Gayunpaman, wala silang sinabi at tahimik na naghintay. Kahit na ang apoy ay namatay at ang oras na inilaan para sa pagsusuri ay malapit ng matapos, si Xiaoyan ay dapat magkaroon ng isang bahagi ng mga sangkap na panggamot sa kanyang mesa. Kaya naman nagkaroon pa siya ng pagkakataon. Siyempre, ang paunang kondisyon ay kailangan niyang magmadali. Ito ay dahil mayroon lamang 1/4 ng buhangin sa malaking orasa na natitira. Dahan-daang lumanghap si Xiaoyan ng medyo mainit na hangin. Tiningnan niya ang maitim na abo sa loob ng mga sangkap na panggamot at ipinikit ang kanyang mga mata. Ilang sandali pa ay dahan-dahan niyang binuksan ang mga iyon at biglang ngumiti ng mahina. Bagamat nabigo siya sa pagkakataong ito, nakuha niya ang pagtatansya ng pamamaraang kailangan upang pinuhin ang bone-growing pill na ito. Ang susunod na bagay na kailangan niyang gawin ay ang maganda at madaling pinuhin ito. Kumuha si Xiaoyan ng isa pang kulay purple na tableta at inilagay ito sa kanyang bibig. Dahan-dahan niya itong inuya. Gamit ang kaunting dami ng mga ito, inilibot niya ang kanyang tingin sa paligid niya at natuklasan na sa loob ng mga kaldero sa harap ng Little Princess at Liu Ling, isang paunang pildores na tulad ng hugis na bagay ay nagsisimula ng pagsamasamahin. Maliwanag, dapat silang makabuo ng mga table tasks sa lalong madaling panahon. Ang kanilang bilis ay hindi masama. Mayroon silang ilang mga kapangyarihan. Bahagyang itinaas ni Xiaoyan ang kanyang kilay. Ibinuka niya ang kanyang bibig at muling iniluwa ang apoy na kulay lila. Pagkatapos nito, ibinuhos niya ito sa panggamot na kaldero. Natahimik ang kanyang mga kamay bago ito biglang nagsimulang gumalaw makalipas ang ilang sandali. Habang sumasayaw ang kanyang mga kamay, ibinuhos niya ang lahat ng 6 na maliliit na bote ng jade na inilagay sa kanyang harapan sa medicinal cauldron.
Gusto niya talagang pagsamahin ang lahat ng 6 na sangkap na panggamot. Sa ganitong paraan, makakatipid siya ng maraming oras, ngunit kung ang kanyang espiritual na lakas ay hindi sapat na malakas at hindi ito makontrol ng maayos, ito ay karaniwang naghahanap ng kamatayan. Habang pinapanood nila ang aksyon ni Xiaoyan sa ibaba, si Fama, Outwo, at ang grupo ng napakaraming mga tao ay mahinang nagbubulungan. Tumitig ang tingin ni Xiaoyan sa namimilipit na apoy sa loob ng kaldero. Kinokontrol ng kanyang espiritual na lakas ang purple flame at pinaghiwalay ang lahat ng sangkap na panggamot sa loob nito. Pagkatapos nito, dahan-dahan niyang nilapit ang mga ito habang iniihaw. Habang papalapit sila, sa wakas ay nagsimula silang unti-unting magpakita ng tendensya na magsanib. Ang buhangin sa loob ng napakalaking orasa ay mabilis na nagkalat pababa. Klang! Sa wakas, isang malinaw na tunog ng pagtap ng kaldero ang tumunog sa bukas na lupa. Si Liuling ang unang tumapik sa kaldero. Ang takip sa kaldero ay tumaas at lumipad ang isang bilog na tabletang panggamot. Pagkatapos nito, tumalon siya at hinawakan ito sa kanyang kamay. Mahirap itago ang pride sa mukha niya. Klang! Sa isa pang malinaw na tunog, ang munting prinsesa ay sumenyas gamit ang kanyang macelan na kamay at isang tabletang panggamot na inilabas mula sa loob ng medicinal cauldron. Klang! 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 Kasunod ng dalawang tuloy-tuloy na tunog, lumilitaw na isang chain reaction ang naganap sa loob ng malaking bukas na lupa. Maraming takip ng kaldero ang ipinutok at ilang daang iba't ibang hugis na mga tabletang panggamot ang inilabas mula sa mga kalderong panggamot, na lumilipad sa kalangitan. Pagkatapos nito, tuwang-tuwa silang hinuli ng kanilang mga may-ari gamit ang kanilang mga kamay. Malapit na matapos ang oras. Tinitigan ni Outwo si Xiaoyan sa gitnang lugar na nakapikit pa rin. Napatingin tuloy siya sa buhangin sa orasa na halos nahulog na. Biglang humigpit ang kamay niya. Sa bawat oras na ang taong ito ay kukuha ng pagsusulit, pinapanatili niya ang mga tao sa tenterhooks. Sa loob ng malaking bukas na lupa, hindi mabilang na mga tingin ang dahan-dahang itinapon sa gitnang lugar kung saan naroon si Xiaoyan. Pagkatapos ay tinitigan nila ang buhangin sa orasa na tumalsik pababa. Nais malaman ng lahat ng mga taong ito kung ang kabataang ito na nakatayo sa lugar na nakakuha ng pinakamaraming atensyon ay magagawang kumpletuhin ang pagsusulit sa round na ito sa huling minuto. Ang napakaliit na buhangin sa loob ng orasa ay tahimik na bumaba. Sa sandaling gamulong ang huling piraso ng buhangin, isang nakakaawang tunog ang nagmula sa mga upuan ng madla at sa mga VIP seat. Klang! Biglang bumukas ang binata na nakapikit ng mariin. Tinapik-tapik ng palad niya ang kaldero at lumipad ang takip nito. Isang bilog na tabletang panggamot ang lumipad sa pinakahuling sandali, sa nakakasilaw na paraan na naging sanhi ng paglabo ng mga mata ng mga tao. Battle Through the Heavens. Kabanata 307. Pagsubok, ang mahiwagang lalaki sa gray na robe. Kalmado ang mukha ni Xiaoyan habang nakatingin sa tableta na tumutulak palabas sa kaldero. Naglabas ng lakas ng higop ang palad niya na ham-attack sa palad niya. Sa sandaling ang tableta ay pumasok sa kanyang kamay, ang maliit na natitirang buhangin ay tuluyang nahulog. Sa malaking bukas na lupa, nagliwanag ang daan-daang pulang ilaw, sa likod ng mga alchemist na hindi pa tapos sa pagpino ng tableta. Dismayadong nakatingin sa kumikislap na pulang ilaw, mapait na ngumiti ang mga alchemist na iyon at binawi ang kani-kanilang mga kaldero, nawalan ng sigla ang kanilang mga mukha nang lumabas sila sa plaza. Nakatayo sa likod ng berdeng mesa, tiningnan ni Xiaoyan ang mga kalahok na sunod-sunod na umatras. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa paligid, medyo nagulat sa kanyang natuklasan. Ito ay unang round pa lamang ng mga pagtatasa ngunit hindi inaasahan ang isang katlo ng mga kalahok ay naalis. Napabuntong hininga siya habang iniisip ang higpit at lupit ng grand meeting. Pinaglalaroan ang tableta sa kanyang kamay, ibinaling ni Xiaoyan ang kanyang ulo sa kalapit na Liuling. Nakangiti ang lalaking ito sa tableta sa kanyang kamay, puno ng mapagmataas na kulay ang kanyang buong mukha. Tumingin siya kay Xiaoyan, ang kanyang tableta ay patuloy na nakahawak sa kanyang kamay, at nakangiting sinabi. Mr. Yan Xiao, at talagang ang swerte mo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagawa mong pinuhin ang tableta sa huling sandali.
Ikaw ang may pinakamahusay na marka para sa internal na pagsusulit, kaya kung nabigo kang makapasa kahit sa round na ito ay magiging isang malaking biro. Habang tinitignan ang matagumpay na hitsura ni Liu Ling, bahagyang ngumiti si Xiaoyan at sinabing, sa anumang kaso, ang isa ay maituturing na nakapasa hanggat ito ay pino. Natapos man ito sa unang sandali o sa huli ay walang pagkakaiba. Tila nililin lang ni Mr. Yan Xiao ang kanyang sarili at ang iba. Sa grand meeting na ito, dinaluhan ng hindi mabilang na mga kilalang alchemist, na nagpino sa pinakamabilis na bilis sa isang hindi maikakailang kakayahan. Tumawa si Liu Ling. Natural na ayaw niyang hayaang bawasan ni Xiaoyan ang kanyang mga nagawa. Hahaha. Marahil. Nagkibit balikat si Xiaoyan habang hindi na niya sinasayang ang kanyang mga salita kay Liu Ling. Lumingon siya sa munting prinsesa at ngumiti. Pagtingin niya sa VIP seats, nakita niya si Fama, naghihintay ng kanyang turn na magsalita. Ho! Sa VIP seats, si Outwo ay napabuntong hininga. Ginamit niya ang kanyang manggas para panasan ang malamig na pawis sa kanyang noo. Hinarap niya sa gilid si Frank na punong-puno din ng malamig na pawis ang mukha at sinabing may mapait na ngiti. Kahit anong gawin ng taong ito, gusto niyang patuloy itong gawin sa sobrang nakakakilig na paraan. Hindi ba niya alam kung paano isipin kaming mga matatanda? Wala kaming ganoong uri ng malakas na puso para sa mga ganitong uri ng mga bagay na nakakapukaw ng kaluluwa. Parehong may mapait na ngiti si Frank. Siyempre, sa ibabaw ng mapait na ngiti ay may kaunting ginhawa at saya. Ngunit sa kabutihang palad, nagawa niyang tapusin ang pagsusulit sa huling sandali. Kung hindi, talagang isang malaking kahihiyan kung ang taong may pinakamahusay na resulta sa panloob na pagsusulit ay talagang hindi makapasa sa unang round. Nang marinig ito, ganoon din ang naramdaman ni Outwo nang tumanggo siya. Kung talagang nangyari iyon, hindi talaga magiging masaya. Direkta na sana siyang mag-impake at babalik sa Black Rock City. Nakatayo si Fama sa isang lugar sa harap ng entablado. Tumingin siya mula sa itaas at pinagmasdan ang buong bukas na lupa. Ang kanyang tingin ay dumaan dito, tinitigan ang lugar kung saan ang ikatlong bahagi ng mga kakompetensya ay naalis. Tumanggo na may mahinang ngiti, idiniin ng mga kamay ni Fama ang isang bagay na haka-haka. Kaagad, ang maingay na lupa ay unti-unting tumahimik. Binabati kita sa inyong lahat na nakatayo pa rin sa plaza. Mas marami o hindi gaanong matagumpay na naipasa ninyo ang pagsusulit para sa unang round. Gayunpaman, hindi pa ito ganap na natapos. Nakangiting sabi ni Fa Maria. Sa palagay ko ay dapat ding malaman ng lahat na may ilang tusong maliliit na tao na gustong lumikha ng ilang kakaibang bagay. Marahil ay maaaring mukhang matagumpay nilang napino ang gamot sa labas ng gamot ngunit hindi pa nila napino ang gamot sa labas ng mabuti. Ang pinakamaliit na katangian ng pagpapagaling. Sa totoo lang, ang gayong mga likha ay walang kahit kaunting kaugnayan sa mga salitang medicinal pill. Sa makatuwid, ang susunod na kailangan nating gawin ay subukan ang bone-growing pill na inayos ninyong lahat at tingnan kung ito ay nakamit ang kinakailangang antas na nakasaad sa medicinal formula. Ang bahagyang paus na boses ni Fama ay dahan-daang tumunog sa mga taon ng lahat. Ngayon, maaari bang maghanap ang lahat ng mga kakompetensya ng isang berdeng kulay na pinjutan na matatagpuan sa ibabang kaliwang sulok ng iyong berdeng mesa na bato at pindutin ito? Nang marinig ito, ang tingin ni Xiaoyan ay tumawid sa rock table at sa wakas ay tumigil sa ibabang kaliwang sulok na hindi masyadong kapansin-pansin. Medyo natigilan siya nang mapagtanto na may ilang magkakaibang kulay na maliliit na pinjutan na nakakalat doon. Ang kanyang daliri ay sumunod sa mga tagubilin at huminto sa berdeng kulay na pinjutan bago ito marahan na pinindot pababa. Habang pinindot ang button, biglang nanginig ang maliwanag at malinis na rock table. Sa ibabaw nito, dahan-daang nakausli ang isang slate. Sa sandaling ito ay itinaas ng humigit kumulang kalahating talampakan, ito ay bahagyang lumubog at sa wakas ay nagpakita ng isang maliit na itim na butas. Ito ay isang testing machine. Ilagay ang bone-growing pill na iyong napino dito. Kung naabot mo ang kinakailangan, isang berdeng ilaw ang magkislap sa salamin ng jade sa harap ng mesa. Kung nabigo kang matugunan ang mga kinakailangan, ito ay magkislap ng pulang ilaw. Iyon ay kumakatawan sa kabiguan.
Ang resulta ng pagkabigo ay kailangan mong lumabas sa kompetisyon. Bukod pa rito, mas maliwanag ang iyong berdeng ilaw upang isara, mas magiging epektibo ang iyong berdeng ilaw. Ang tunay na inilarawan sa panggamot na formula sa kabilang banda, mas maliwanag ang pulang ilaw. Well, ang kabaligtaran. Mas malayo ang iyong peel mula sa tunay na bone-growing peel. Ito ay nagpapahiwatig din na ang iyong nilikha ay isang danwan na walang kahit kaunting epekto. Kung ito ay magagamit upang matugunan ang gutom, ito ay magkakaroon ng. Nang marinig ang nakakatawang biro na umalangaw-ngaw sa hangin sa itaas ng bukas na lupa, ang tawa ay napalabas sa parehong upuan ng madla at sa VIP na upuan. Sa loob ng bukas na lupa, gayunpaman, mayroong napakaraming mga alchemist na ang mga ekspresyon ay biglang nagbago. Hahaha. Sige. Lahat, magsimula. Habang hinahaplos niya ang bilog na medicinal pill gamit ang kanyang mga daliri, mahinahong tinitigan ni Xiaoyan ang madilim na itim na kulay na butas ng testing machine. Hindi siya nagmamadaling itinapon ang tableta. Sa halip, lumingon sa kanya ang tingin nito. Sa sandaling ito, mayroon ng ilang alchemist na nagsimulang itapon ang kanilang mga medicinal pill sa testing machine. Hindi nagtagal pagkatapos mangyari iyon, biglang naging makulay ang bukas na plaza. Ang malalakas at mahinang berde at pulang ilaw ay nagsalubong habang kumikinang ang mga ito. Ang bawat isa ay kumakatawan sa kagalakan o kalungkutan. Gagong testing machine. Isang Tier 2 alchemist na may madilim na ekspresyon ang galit na tumingin sa pulang kinang na kumukutitap mula sa salamin ng jade. Ang pulang kinang doon ay halos ang pinakamakapal sa buong bukas na lupa. Kaya naman, hindi mabilang na mga nakatulala na tingin ang ibinato sa malungkot na mukha ng binata. Matapos marahas na basagin ang kanyang kamao sa rock table, ibinalik ng alchemist ang medicinal cauldron sa kanyang storage ring at bumaba mula sa platform habang nagmumura sa ilalim ng pagmamasid ng hindi mabilang na mga titig. Na may berdeng mukha, nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang naglalakad siya palabas ng bukas na lupa. Ipagpatuloy ang paggawa ng mga walang katuturang pagsusuring ito. Papatayin ba ang mga tao ng isang seryosong medicinal pill refinement? Isang grupo ng matatandang lalaki na hindi mamamatay. Ginamit ko ang lahat ng aking pagsisikap upang pagsamahin ang mga sangkap na iyon ng gamot. Gayunpaman, binigyan mo pa ako ng isa pang pagsubok. Nagbigay ka ng formula ng gamot na walang kahit katiting na impormasyon maliban sa pangalan, pinuhin kung ano. Tiningnan ni Xiaoyan ang Tier 2 alchemist na lumabas sa lugar na nasa harapan niya. Nang marinig niya ang labis na galit na mga sumpa mula sa kanyang bibig, hindi napigilan ni Xiaoyan na hindi makatawa o umiyak. Hindi niya akalain na makakapasa pala talaga ang ganitong klaseng clown sa pagsusuring nakakapukaw ng kaluluwa kanina. Kasunod ng pag-ikot na ito ng pagsubok, mayroong hindi bababa sa halos 100 alchemist na umalis sa bukas na lupa na may berde o pulang mukha. Hihihi. Mr. Yan Xiao, bakit hindi natin gawin ito ng magkasama? Itinapon ni Little Princess ang medicinal pill sa kanyang mga kamay at biglang nagsalita ng nakangiti kay Xiaoyan. Kahit ano pwedeng gawin. Walang pakialam na ikinibit ni Xiaoyan ang kanyang mga balikat. Tinitigan niya si Liu Ling na ang mga mata ay nakatutok sa kanya. Sa kasalukuyan ang pabango ng kabilang partido ay lubhang siksik. Napangiti si Xiaoyan. Halos sabay na itinapon sa madilim na black hole ng testing machine ang medicinal pill nilang tatlo. Habang naghahadya silang tatlo ng kanilang mga medicinal pill, hindi mabilang na mga tingin ang agad na itinapon sa lugar na ito na pinakakapansin-pansin. Gustong malaman ng lahat kung sino sa tatlong ito, na malinaw na itinuturing na mga seeded level na kakompetensya, ang makakapagpino ng medicinal pill na mas mahusay kaysa sa iba. Bang! 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 Medyo tahimik ang salamin ng jade. Ilang sandali pa, isang mahinang tunog ang sumabog at tatlong maliwanag na kulay berdeng ilaw na haligi ang biglang bumaril mula sa mga rock table sa harapan nilang tatlo. Ang density ng alinman sa mga berdeng kulay na ilaw ay malinaw na mas siksik kaysa alinman sa mga berdeng ilaw na lumitaw sa bukas na lupa noon. Sa tatlong berdeng ilaw, ang kaliwa ay bahagyang mapatla. Ang kanan ay medyo mas maganda habang ang gitnang berdeng kulay na liwanag na haligi ay berde na parang esmeralda. Ang kulay nito ay lubhang kaakit-akit. Wow! Ang siksik ng kulay.
Habang pinagmamasdan nila ang esmeralda na parang liwanag na haligi, maraming gulat na boses mula sa madlaang walang katapusang ibinubuga. Hahaha. Talagang may pinag-isipang plano si Mr. Yan Xiao. Bagamat ginamit mo ang pinakamaraming oras, ang epekto nitong medicinal pill mo ay ang pinakamahusay. Inamin ni Yuer ang pagtatalo. Pinagmasdan ni Little Princess ang Emerald Light Pillar sa harap ni Xiaoyan na may gulat na magagandang mata. Pagkatapos ay humiling siya at mamantong hininga. Swerte lang ako. Walang ingat na ngumiti si Xiaoyan at tumalikod. Nang makita niya ang medyo madilim na ekspresyon ni Liu Ling, nagkibit siya ng balikat habang nakangiti at sinabing, "Pasensya na, Mr. Liu Ling." Kumaibat ang sulok ng bibig ni Liu Ling. Huminga siya ng malalim, ibinaling ang ulo at tinitigan ang jade mirror na kumikislap ng berdeng ilaw. Biglang nagkaroon ng udyok ang puso niya na durugan ito. Hihihi. Si Yan Xiao ay talagang isang bingga sa itaas. Nakangiting sabi ni Fama habang nakatingin sa tatlong maliwanag na haligi ng liwanag. Kung hindi dahil sa lilang apoy ng maliit na lalaki na biglang naglaho ngayon, sa palagay ko ay napino niya ang gamot na tableta na nauna kay Liu Ling. Hihihi. Nasabi ko na ang kakayahan ng maliit na batang ito sa pagpino ay hindi isang bagay na may kukumpara ng mga batang ito. Buong pagmamalaking tumawa si Hai Bodong. Napangiti si Fa Maria. Magsasalita pa sana siya nang biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Isang mahinang bulalas ang lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang tingin ay dumaan sa malawak na bukas na lupa at sa wakas ay huminto sa isang malayong sulok. Ang isang figure ng tao na ganap na nakabalot sa isang kulay abong mahabang damit ay dahan-dahang ibinagsak ang medicinal pill sa kanyang kamay sa testing machine. Bakit? Nang makita ang reaksyon ni Fama, natigilan si Jia Lao at hindi siguradong nagtanong. Yung taong iyon. Nanliit ang matandang mata ni Fa Maria. Isang kislap ang kumislap sa loob ng mapupungay na mga mata na iyon. Dahan-daang tinapik ng kanyang daliri ang guardrail habang marahang sinabi. Mukhang medyo malakas ang taong iyon. Oh, nang marinig ito, medyo nagulat sina Hai Bodong at Jia Lao. Agad na ibinato ang kanilang mga tingin sa taong nakasuot ng kulay abong lalaki. Kaagad, napakunot ang noo nila at nagdududang nagtanong. Ano ang tungkol sa kanya na iyong natuklasan? Pareho kayong hindi mga alchemist, kaya hindi masyadong malinaw ang inyong spiritual perception. Ngunit mula sa naramdaman ko, ang spiritual strength ng taong iyon ay maaaring mas malakas kaysa kay Liu Ling, Yaoir at kahit na si Yan Xiao. Sa mga nasa open ground sa ibaba, ang kanyang espiritual na lakas ay dapat ang pinakamalakas. Naaalala ko na noong si Guhi ay lumahok sa Alchemist Grand Meeting noon, ang kanyang espiritual na lakas ay hindi kasing lakas nito. Umiling si Fa Maria, dahan-dahan niyang pinagdikit ang mga kilay at matamang tumitig sa lupa sa ibaba. Ilang sandali pa, ang maliwanag na berdeng kulay na liwanag na haligi ay biglang bumaril mula sa batong mesa sa harap ng taong nakasuot ng kulay abong tao. Ang tindi ng liwanag ay malabo na nalampasan ang berdeng ilaw ni Xiaoyan. Ang biglaang paglitaw ng malakas na liwanag ay halos agad na umakit sa lahat ng mga tingin sa open ground. Nang makita ng lahat na ang taong lumikha ng liwanag na halijing ito ay isang taong nakasuot ng kulay abo na tao na ibinaba sa isang malayong sulok, ang kanilang mga mukha ay hindi maiwasang mapuno ng pagtataka. Ang malakas na berdeng ilaw na biglang lumitaw ay sabay-sabay ding nakaakit sa mga tingin ng grupo ni Xiaoyan. Nang makita niya ang liwanag na haligi na mas siksik pa sa sarili niyang ningning, panandaliang nawalan ng malay si Xiaoyan. Bahagyang kumunot ang noo niya habang pinagmamasdan ang misteryosong taong iyon na ang katawan ay nababalot ng kulay abong damit. Hindi niya inaasahan na lilito talaga ang ganoong kalakas na tao sa sandaling ito. Bukod dito, sa pamamagitan ng pagtingin sa kanyang laki at posisyon na kanyang inookupahan, malinaw na ang taong ito ay hindi kabilang sa mga lumahok sa panloob na pagsubok noon. Huwag mong sabihin sa akin na siya ay isang librerag alchemist. Mahinang ungol ni Xiaoyan. Nakataas ang labi niya habang nakatitig ang tingin sa taong nakasuot ng kulay abong lalaki. Mula sa kanyang pangunawa, nadama niya na ang misteryosong taong nakasuot ng kulay abong ito ay malamang na ang kanyang pinakamahirap na kalaban sa grand meeting na ito.
Tila naramdaman ang titig na binaril ni Xiaoyan, bahagyang inangat ng taong may kulay abong damit ang kanyang ulo. Inilalantad ang kalahating bahagi ng kanyang maputlang malambot na mukha. Nakatago sa likod ng kanyang sombrerong kawayan, ang isang pares ng mga mata kung saan kumikislap ang asol na liwanag ay nagdala ng kaunting yelo habang nakatingin sila sa una ng walang pakialam. Sino ang lalaking ito? Matapos tingnan ang malakas na kalaban na biglang sumulpat na may nakatitig na titig, ang Little Princess at Liu Ling ay nagpalitan ng mga tingin na may nagulat na mga mukha na lubos na naguguluhan. Kiersi, ibigay mo sa akin ang kanyang impormasyon. Sa harap ng mga VIP seat, biglang lumingon si Fama at sinabi sa malalim na boses kay Kiersi. Mula sa sandaling inilabas ni Fama ang nakakagulat na tunog kanina, naramdaman ni Kiersi na may mali. Mabilis niyang natukoy ang lugar kung nasaan ang taong nakasuot ng kulay abong lalaki. Pagkatapos nito, naglabas siya ng isang stack ng mga dokumento at mabilis na binuklat iyon. Maya-maya, tumigil ang kanyang pag-flip at lumitaw ang isang manipis na papel na nagre-record ng impormasyon. Ang nakaguhit dito ay ang misteryosong lalaking nakasuot ng kulay abong lalaki. Mayroon din itong malinaw na malapitang pagguhit ng tao. Ang mukha ay isang yelo, maputlang mukha na binata na may isang pares ng kulay asul na mga mata. Mula sa kanyang hitsura, siya ay lumilitaw na mga 16 o 17 taong gulang, nakakaibang bata. Matapos maipasa ni Kiersi ang impormasyon kay Fama, pinagdikit ng huli ang kanyang mga kilay at maingat na binasa ito. Pagkaraan ng ilang sandali, nagbago ang kanyang ekspresyon nang sabihin niya. Ito ay isang alchemist mula sa Chuyon Empire. Sa mahigpit na pagsasalita, ang imperyo ng Chuyon at imperyo ng Jiama ay mga bansang magkaaway na madalas makipagdigma. Habang ang imperyo ng Chuyon ay may mataas na pagpapahalaga sa pananakop na nakamamatay na kaaway ng alchemist, ang Poison Masters. Nagresulta ito sa mga orthodox na alchemist ng Jiama Empire na hindi maganda ang pagtingin sa kanila. Siyempre, ang pinakamahalagang dahilan ay nasa bawat oras na mag-away ang dalawang bansa, ang mga Poison Masters na iyon ay gagamit ng mga maling paraan na iyon para maglabas ng gamot sa lason, poison powder, poison liquid sa maraming iba't ibang lugar. Sa makatuwid, sa bawat malaking labanan, ang bilang ng mga sundalo ng Jiama Empire na namatay ay isang napakakagulat na bilang. Bukod pa rito, ang mga alchemist sa loob ng imperyo ng Chuyon ay hindi sumalungat sa Poison Masters. Ang ilan sa kanila ay nakipagtulungan pa sa isa't isa. Nagresulta ito sa mga alchemist sa loob ng Jiama Empire na makaramdam ng galit at paghamak sa mga taong ito na nagtaksil sa layunin ng mundo ng alchemist. Dahil din sa kadahilanang ito na napakapangit ng ekspresyon ni Fama nang makita niyang ang misteryosong taong nakasuot ng kulay abo ay talagang mula sa Chuyon Empire. Bakit nakasulat na Tier 2 alchemist lang siya sa papel na ito? Mula sa spiritual strength na naramdaman ko ngayon lang, dapat maging Tier 4 alchemist ang taong iyon. Napatingin ang mga mata ni Fama sa tier na naka-record habang nakakunot ang noo niyang sinabi. Isang 17 taong gulang na Tier 4 alchemist. Chairman, sa tingin mo posible ba iyon? Kahit gaano pa karami ang talento niya, ang mga kasanayan sa alchemy ay nangangailangan ng oras at karanasan upang maipan. Napangiti ng mapait si Kiersi at sinabi. Hindi dapat mali ang aking pandama. Umiling si Famaria. Matiim na tumitig ang kanyang tingin sa maamon nitong mukha. Sa hindi malamang dahilan, pakiramdam niya ay medyo kakaiba ang mukha nito. Huwag mong sabihin sa akin na binago niya ang kanyang hitsura at pumunta dito. Nang makita ang kanyang mahusay na pagsasanay na pamamaraan noong pinipino niya ang medicinal pill, talagang hindi ito mukhang isang bagay na maaaring taglayin ng isang teenager na kabataan. Mahinang ungol ni Famaria. Kung binago niya ang kanyang hitsura, natural na hindi siya makakatakas sa aming mga pandama. Bahagyang ngumiti si Jialao. Habang sinasabi niya ang mga salitang ito, ang gilid ng kanyang mga mata ay damapo sa lugar sa bukas na lupa kung nasaan si Xiaoyan, nang walang nakakapansin. Mukhang nadiskubre niya ang disguise ni Xiaoyan. Kaya lang hindi niya ito ipinahalata sa kung anong dahilan. Ngunit napakahusay na itinago ng taong iyon ang kanyang sarili. Sa ganitong uri ng kompetisyon, hindi natin basta-basta mapipigilan ang grand meeting at iangat ang kanyang sombrero, tama ba?
Sa ganoong paraan, masasabi ng ibang tao na ang ating GMA Empire's Alchemist Association ay masungit at bastos. Nang makita ang taong nakasuot ng kulay abo na nakatikip sa kanyang ulo, walang magawa si Famaria. Kung ayaw niyang buhatin ito, tulungan natin siyang gawin iyon. Tumayo si Haibodong, pumunta sa gilid ni Fama at mahinang sinabing nakangiti. Hindi ka matutuklasan, di ba? Bahagyang gumalaw ang ekspresyon ni Fama at agad siyang nag-alinlangan. Hihihi. Kahit na medyo hamina ang lakas ko, kinokontrol ang daloy ng lamig at hindi sinasadyang pinalamig ang mahinang headdress na iyon hanggang sa maging pulbos ay isang bagay na magagawa ko pa rin. Ngumiti si Haibodong at sinabi. Natural na alam niya kung anong uri ng malaking kahihiyan ang payagan ang isang alchemist ng Chuyon Empire na maging kampyon ng Alchemist Grand Meeting ng GMA Empire. Ang ganitong uri ng bagay na nangangailangan ng banayad na kontrol ay talagang pinakaangkop na gawin para sa Yelong Daochi ng Old High. Ang aking Daochi affinity ay higit na nakahilig sa pagiging mapilit. Ito ay angkop na hatiin ang mga bundok at mga bato ngunit ngayon, hindi na. Umiling si Jialao at sinabi. Sige. Kung gayon aasa ako sa iyo. Napaisip sandali si Fama, tumango at sinabing. Nakangiti, unti-unting pinaikit ni Haibodong ang kanyang mga mata. Ang kanyang nangungunot na kamay ay nakalabas sa kanyang manggas at bahagyang pamitik. Kasunod ng isang pitik ng kanyang daliri, isang maputlang kakaibang alon ang tahimik na ibinubuga. Sa sandaling si Haibodong ay lihim na lumipat, si Jialao at Fama ay lumapit sa kanya. Mukhang may pinag-uusapan sila, pero nagkataon ding nahiwalay ang mga tingin sa paligid. Mukhang may ilang hindi inaasahang pangyayari sa Grand Meeting. Tumingin ang mga mata ni Yafei sa tatlong grupo ng lalaki ni Haibodong sa di kalayuan na may mga mata na may mas malalim na kahulugan habang mahina niyang sinabi. Sa kanyang paningin na nasanay sa loob ng maraming taon, natural niyang natuklasan na mula nang lumitaw ang malakas na berdeng kulay na liwanag, medyo pangit ang ekspresyon ni Famaria. Ang follow-up na aksyon ni Kiersi sa pagbabalik tanaw sa mga dokumento ay nagpatunay din ng ilang bagay. Oo. Ang misteryosong lalaking nakasuot ng kulay abong iyon ay tila nilabag ang utos ng Grand Meeting. Tumango sina Yao Ye at Nolan Yanran. Hindi sila mga flower vase na nakadisplay at hindi nakaligtaan ang mga bagay na natuklasan ni Yafei. Ang growing bone peel na napino ng taong nakasuot ng kulay abong tao ay mukhang mas kapansin-pansin kaysa sa grupo ni Yan Xiao. Noong una ay naisip ko na silang tatlo lang ang lalaban para sa kampyon ng Grand Meeting na ito. Talagang hindi inaasahan na ang isang maitim na kabayo ay biglang lumabas. Bahagyang nagsalubong ang kilay ni Yafei at walang magawa sa kanyang puso. Isang mahinang daloy ng yelo ang tahimik na dumaan sa hangin. Pagkaraan ng ilang sandali, natakpan nito ang hangin sa itaas ng misteryosong kulay abong taong nakadamit ng hindi nag-iiwan ng bakas. Para itong dalawang ahas ng yelo na hindi nakikita ng mga mata na tahimik na naglalabas ng hamog. Sa sandaling ito, dahan-daw ang iniimpake ng taong nakasuot ng kulay abo ang mga gamit sa ibabaw ng mesang bato. Sa isang iglap, biglang nanigas ang gumagalaw niyang mga kamay. Ang asol na mga mata sa ilalim ng kulay abong damit ay biglang nanliit habang ang kanyang mga paa ay mabigat na nakatapak sa lupa. Ang kanyang katawan ay bumaril pabalik. Saan ka makakatakbo? Nang makita na ang taong nakasuot ng kulay abong tao ay mukhang natuklasan ang daloy ng yelo, medyo nagulat si Haibodong. Agad siyang tumawa ng malamig at biglang hinigpitan ang kamao. Break. Bang. Kasunod ng paghigpit ng kamao ni Haibodong, ang sombrerong kawayan sa ulo ng taong nakasuot ng kulay abong tao na kakagalaw lang ng katawan ay biglang naging pulbos na pagkatapos ay nagkalat. Nang mawala na ang kawayan, agad na bumungad sa harap ng hindi mabilang na mga titig ang malambot na mukha na nakatikip sa ilalim nito. Kaagad, ang mga manonood sa parehong regular at VIP na upuan ay nagbuga ng ingay ng paglanghap ng malamig na hangin. Walang sino man sa kanila ang nag-asa na ang taong ito na nakakuha ng pinakanamumukod tanging resulta sa unang round ay talagang isang napakamagiliw na mukhang kabataan. Ang binata na nagtataglay ng isang pares ng kulay asol na mga mata ay naglahad ng kanyang kamay at hinawakan ang sombrerong kawayan na nawala. Ilang sandali pa,
Bigla niyang inangat ang kanyang ulo at ipinukol ang kanyang yelong tingin sa tatlong grupo ng lalaki ni Hai Bodong sa harapan ng mga VIP seat. Ang taong ito ay tiyak na hindi isang simpleng tao. Hindi lamang niya natuklasan ang daloy ng yelo ko, ngunit nagawa rin niyang gamitin ito upang madama ang direksyon ko. Pinaikit ni Hai Bodong ang kanyang mga mata at pinagmasdan ang binata na may kulay abong damit. Bahagya niyang hinaplos ang kanyang baba at malamig na tumawa. Bagaman hindi ko alam kung bakit napakaamo niya at kabataang mukha, ngunit kung siya ay talagang 17 na gaya ng nakasulat sa impormasyon, ako, si Hai Bodong, ay hindi na kailangang ipagpatuloy ang paglabas. Maaari akong direktang pumunta at mamuhay ng nakahiwalay sa natitirang bahagi ng aking buhay. Pinaikit ni Fama at Jialaw ang kanilang mga mata at dahan-daang tumango. Mukhang magiging kawili-wili ang grand meeting sa pagkakataong ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 308. Ang napakasimpleng ikalawang round. Bagamat maraming tao ang nakaramdam ng kakaiba na ang sombrerong kawayan ng gray na roba na binata ay biglang nawala, wala ni isa sa kanila ang naghinala kay Hai Bodong. Sa sandaling ito, halos lahat ng mga mata ng madla ay nakadikit sa malambot na mukha ng binata na kulay abong damit. Malamang na ang edad ng binatang ito ang pinakabata sa lahat ng season ng Alchemist Grand Meeting. Tinapik ng gray na robe na binata ang natitirang bahagi ng yelo sa kanyang mga balikat. Pagkatapos ay inangat niya ang kanyang ulo upang tingnan si Hai Bodong at ang iba pa sa VIP seat, na nagpakita ng malamig na ngiti. Bahagyang gumalaw ang labi niya. Sa pamamagitan ng pag-asa sa hugis ng bibig na ito, malinaw na natukoy ni Fama at ng iba pa ang sinabi niya. Gusto ko ang lugar na kampyon para sa grand meeting na ito. Paano ba? Nakikita mo ba kung pagkukunwari niya ang itsura niya? Marahang tinapik ng daliri ni Fama ang guardrail habang mahinang nagtanong. Nagpalitan ng tingin sina Hai Bodong at Jialaw at bahagyang umiling. Sa malalim na boses, sinabi niya. Hindi ko makita na itinago niya ang kanyang hitsura. Ang sinasabi mo sa akin. Napakabata ba talaga ng taong ito? Kung totoo nga, sa tingin ko ay naipaliwanag na niya ng buo ang tinatawag na tunay na henyo. Kung ikukumpara sa kanya, ang talento ni Liu Ling, Yan Xiao at ng iba pa ay tila naging napakakaraniwan. Sabi ni Fama na nakakunot ang noo. Bagaman hindi ko makita kung paano siya nagbalat kayo, ang kanyang edad ay tiyak na hindi kung ano ang nakasulat sa impormasyon. Umiling si Hai Bodong at sinabing. Ang kanyang sensitibong reaksyon sa panganib ay tila hindi isang bagay na taglay ng isang 17 taong gulang na binata. Sa halip, parang isang mandirigma na matagal nang nasa larangan ng digmaan. Bukod dito, naitago niya ang kanyang kakayahan at ngayon lang niya ito naibunyag. Ito ay sapat na upang makita na ang kanyang mental na lakas ay hindi pangkaraniwang. Talagang nahihirapan akong isipin na ang isang 17 taong gulang na binata ay kayang gawin ang lahat ng mga bagay na ito ng perpekto. Sa mundong ito, may iba pang mga pamamaraan bukod sa pagbabago ng hitsura ng isang tao upang maging ganoong paraan. Ikaw, bilang isang alchemist, ay dapat na mas malinaw dito kaysa sa akin. Ang ilang mga espesyal na sangkap na panggamot o medicinal pill ay may ganitong uri ng kakaibang epekto. Sabi ni Jialaw sa mahinang boses. Talagang may mga kakaiba at pambihirang gamot na maaaring baguhin ang panlabas na anyo ng isang tao sa hitsura ng isang kabataan. Ngunit ang mga gamot na iyon ay napakabihirang mga bagay at napakahirap linisin ang mga ito. Gayunpaman, kung talagang kumuha ng isa, malamang na walang sino man ang makakakilala sa kanya maliban kung ibinuka niya ang kanyang bibig upang aminin ang kanyang edad. Tumango si Fama sa kanyang isip at tinig. Kung ang sino mang matandang lalaki ay kukuha ng gamot na maaaring magpabago sa kanyang hitsura pabalik sa isang binata, hindi ba niya magagawang linlangan ang lahat at makilahok sa grand meeting na ito? Pagdating ng panahong iyon, sino sa mga nakababatang henerasyon ang makakalaban sa kanya? Sa ganitong paraan, mayroon pa ring mga butas ang grand meeting na ito. Sumimangot si Hai Bodong at sinabing. Sa tingin mo ba napakadaling linisin ang mga uri ng gamot na iyon? At saka, sino sa mga matatandang henerasyon ang aalis sa kanilang mukha at gagawa ng ganoong bagay? Kung siya ay hindi sinasadyang malantad, hindi ba siya lubos na mapapahiya?
Walang magawang sabi ni Fa Maria. Oo, may isa sa ibaba. Natitiyak ko na ngayon na sa ilalim ng magiliw na panlabas na anyo na ito, tiyak na mayroong isang matandang kaluluwa. Inilahad ni Hai Bodong ang kanyang kamay at itinaas ang kanyang baba sa binata na may kulay abong damit. Ano ang silbi kung hindi ka makasigurado? Hindi natin pwedeng ibatay lang ang lahat sa ilang salita mo at puwersahang paalisan siya sa harap ng napakaraming tao, hindi ba? Dahil ang Alchemist Grand Meeting natin ay kilala na bukas sa sinumang Alchemist, natural na kasama dito ang mga Alchemist mula sa Chuyon Empire. Mapait na ngumiti si Fama at sinabi. Kung gayon, ano ang balak mong gawin ngayon? Kung hahayaan mo ang isang tao mula sa Chuyon Empire na makakuha ng posisyong kampyon, ang reputasyon ng iyong asosasyon ay makakatanggap ng isang malaking dagok. Pinagdikit ni Jialaw ang kanyang kilay at sinabing. Ano pa ang maaari nating gawin? Maaari lamang nating piliin na ipagpatuloy ang pagsasagawa ng Grand Meeting. Kung siya ay mabaigo at hindi sinasadyang mabaigo, ito ay magliligtas sa atin ng mga kaisipang iyon. At saka, si Yan Xiao at ang mga batang iyon ay hindi ordinaryong tao. Paano kung matalo nila ang matandang iyon ng nagkataon? Binigay ni Fama ang kanyang mga kamay at sinabi. Sa hitsura ng sitwasyon, medyo mahirap. Umiling si Jialaw at sinabing. Maaaring hindi iyon tiyak. Biglang ibinuka ni Hai Bodong ang kanyang bibig at ngumiti. Dama po ang kanyang tingin kay Xiaoyan sa open ground at ngumiti habang sinasabi. Maaaring may ilang sorpresa. Sana. Napabuntong hininga si Fa Maria. Bagamat nagsasalita siya sa ganoong paraan, ang kanyang puso ay hindi nakakaramdam ng katiyakan. Si Yan Xiao ay maaaring ituring na isa sa pinakamahusay sa mga nakababatang henerasyon, ngunit ang misteryosong kulay abong binata na iyon ay malinaw na hindi kabilang sa antas ng isang kabataan. Maghintay tayo at tingnan. Kung talagang hindi posible, maaari tayong maghintay hanggang matapos ang pagsusulit at makahanap ng pagkakataong gawin ito. Sa taong iyon, tinapik ni Hai Bodong ang mga balikat ni Fa Maria. Random niyang iwinagayway ang kanyang kamay at bumungad sa kanyang lumang mukha ang mahinang hangarin sa pagpatay. Naningkit ang malabo na mga mata ni Fa Maria. Pagkaraan ng ilang sandali, umiling siya at bumantong hininga. Kalimutan mo na ito. Kung ilantad ang bagay na ito, tayo, ang Jiama Empire's Alchemist Association, ay magiging lubhang tanyag sa kontinenteng ito. Para sa atin, ang presyo niyan ay mas malaki kaysa sa mga benepisyo. Sa makatuwid, hindi natin maaaring kunin ang panganib na ito. Bahala ka. Nagkibit balikat si Hai Bodong at hindi nagpatuloy sa pagsasalita. Paatras ng ilang hakbang, umupo siya sa kanyang upuan at hinintay na magpatuloy ang Grand Meeting. Tinapik din ni Jialaw ang mga balikat ni Fama at umatras sa kanyang upuan. Ang lalaking iyon ay talagang napakabata. Si Xiaoyan, Liuling at Little Princess ay nakadama ng katulad na pagkabigla habang pinagmamasdan nila ang malambot na mukha ng binata na kulay abong damit. Wala silang kapangyarihan sa paghatol ni Fama at ng iba pa. Kaya naman, nang makita nila ang hitsura ng kabilang partido, lahat sila ay nabigla ng hindi nakapagsalita. Ang taong iyon ay mula sa Chuyon Empire. Biglang nakita ng mga mata ng munting prinsesa ang badge na nakasuot sa kulay abong damit ng dibdib ng binata. Sa badge, may maliwanag na araw na dahan-daang sumisikat mula sa abot tanaw. Ang imaheng ito ay ang simbolo ng Chuyon Empire. Chuyon Empire. Nang marinig ang pangalang ito, bahagyang nagulat si Xiaoyan. Ang Little Fairy Doctor na nakasuot ng lumulutang na puting damit ay biglang sumagi sa kanyang isipan. Mukhang umalis siya para sa Chuyon Empire, hindi ba? Siya talaga ay isang tao mula sa Chuyon Empire. Magiging masaya ito. Si Liuling ay nabigla rin habang siya ay agad na bumulong. Bilang disipulo ni Pilking Guhi, natural na alam niya ang sama ng loob sa pagitan ng Jiama Empire at Chuyon Empire. Hindi natin dapat hayaan siyang maging kampyon. Tinitigan ni Liuling si Xiaoyan at ang munting prinsesa habang sinasabi niya sa mahinang boses. Nagkibit balikat si Xiaoyan sa walang pakialam na paraan. Dahil walang sino man ang nagbuhos ng anumang pag-iisip laban sa Chuyon Empire sa kanya, wala siyang masyadong salungatan o away sa Chuyon Empire. Ang munting prinsesa,
na miyembro ng imperial na pamilya, ay seryosong tumango. Sa front stage ng VIP seats, dahan-daang bumantong hininga si Fa Maria. Ang kanyang mapupungay na mga mata ay may kaunting lamig habang nakatitig sa kulay abong balabal na binata sa bukas na lupa sa ibaba. Maya-maya pa, isang mahinahon na boses ang muling tumunog sa plaza. Sige, dahil nakumpleto na ng lahat ang pagsusulit, simulan natin ang ikalawang round ng eksaminasyon. Igalaw ang iyong mga daliri at pindutin ang maliit na butones na kulay pula sa kaliwang ibaba ng rock table. Nang marinig ang boses sa gilid ng kanyang tainga, agad na ibinato ni Xiaoyan sa kanyang isip ang bagay na may kinalaman sa gray na robe na binata. Hinawakan ito ng daliri niya at saka pinindot pababa ang maliit na red-colored button. Habang pinindot niya ang button, biglang nanginig ng bahagya ang malaking berdeng mesa. Muling binawi ang makinang nakausli kanina. Isang malaking tumpok ng maayos na nakasalansan na mga sangkap na panggamot at isang scroll ng formula ng gamot na dahan-daang lumitaw sa malinaw at makinis na ibabaw ng mesa. Sa pagkakataong ito, ang formula ng gamot ay isang orthodox. Ito ay isang bagay na ginamit ng aming asosasyon ang lahat ng aming lakas tao at ilang buwan upang malikha ito. Ang pagsusuri sa panahong ito ay mangangailangan sa inyong lahat na sundin ang formula ng gamot upang matagumpay na pinuhin ang tabletang panggamot. Ang mga sangkap na panggamot sa harap mo ay sapat na para sa inyong lahat upang pinuhin ng 2 beses. Sa madaling salita, lahat kayo ay mayroon pa ring 2 pagsubok. Kapag naubos na ang mga sangkap ng gamot, ito ay kumakatawan sa iyong pagkabigo. Nang marinig ito, si Xiaoyan ay naliligaw. Agad naman siyang sumimangot. Ang pagsunod sa medicinal formula upang pinuhin ang medicinal pill. Ang ganitong uri ng eksaminasyon. Hindi ba ito masyadong madali? Ang ganitong uri ng pagpino sa pamamagitan ng pagsunod sa pamamaraan ng hakbang-hakbang ay malinaw na mas madali kaysa sa unang round. Kung ang grand meeting ay napakaingat, paano nila magagawa ang gayong pagsusuri? Walang alinlang ang umiling si Xiaoyan. Kinuha niya ang medicinal formula scroll at dahan-dahan itong binuksan. Pagkatapos nito, ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinalawak ang kanyang espiritual na lakas, unti-unting sinusuri ang impormasyong nakatala sa formula ng gamot. Habang ginagawa ng kanyang spiritual strength ang pag-scan, maraming tiyak na impormasyon ang mabilis na nakaimbak sa isip ni Xiaoyan. Ang iba't ibang bagay na kailangang bigyang pansin ay mabilis at malinaw ding naitala sa isipan ni Xiaoyan. Ito ang bentahe ng isang orthodox medicinal formula. Matapos maitala ang impormasyong ito sa isip ni Xiaoyan, naramdaman niya na ang espiritual na lakas sa scroll na nag-iimbak ng impormasyon ay mabilis na nawawala. Windwalking Pill, Tier 3 Medicinal Pill. Ang epekto nito. Nagagawang hayaan ang taong umiinom nito na maging sobrang sensitibo sa uri ng hangin na natural na enerhiya sa maikling panahon. Mula dito, magagamit ito ng tao upang palakasin ang bilis ng paggalaw. Ito ay isang medyo praktikal na medicinal pill. Ang paraan ng pag-iiwan nito ng asosasyon ng alchemist sa mga kalahok ay talagang mapagbigay. Ang formula na ito ay isang bagay na maaaring kalimutan ng isang tao tungkol sa pagkuha mula sa merkado kung ang isa ay walang 100,000 gintong barya. Ngunit talagang ibinigay nila ito ng librera. Si Xiaoyan ay emosyonal na bumantong hininga at umiling. Medyo nagulat si Xiaoyan sa epekto nito sa pagpapataas ng bilis ng paggalaw ng isang tao. Ayon sa nakasulat dito, kailangang pagsamahin ang 9 na iba't ibang uri ng mga sangkap na panggamot upang mapino ang windwalking pill. Bagamat hindi ito itinuturing na marami, hindi rin ito maliit na bilang. Unti-unting lumino ang tingin ni Xiaoyan sa 9 na iba't ibang uri ng sangkap na panggamot sa kanyang harapan habang bumubulong siya. Ang 3 uri ng gamot na ito ay mayroon lamang. Medicinal formula. Hindi dapat maging mahirap ang pagpino nito. Ang pagsusuri sa pagkakataong ito ay medyo madali. Mapait na ngumiti si Xiaoyan at umiling. Itinaas niya ito at lumangalinga sa paligid niya para lamang makita na ang munting prinsesa, Liuling at ang iba pa ay bahagyang magkadikit ang mga kilay. Maliwanag, nakaramdam sila ng kaunting sorpresa sa pagiging simple ng pagsusulit sa pagkakataong ito. Wala akong pakialam kung ano ba talaga ang dahilan. Dapat na muna akong kumilos.
Natural na mabuti kung matagumpay kung mapapasa at mailigtas ang sarili ko sa medyo problema. Marahan na bamulong si Xiaoyan, itinapon niya ang kulay lila na danwan sa kanyang bibig at sinaboy ang purple flame sa medicinal cauldron. Sa isang malayong sulok, walang pakialam na tumingin ang binata na nakasuot ng kulay abo na balumbon sa kanyang kamay. Isang ngiti ng panunuya ang nakapaloob sa gilid ng kanyang bibig. Isang murang trick. Ang Jiama Empire's Alchemist Association lang ba ang may ganitong kaunting kakayahan? Sa entablado sa harap ng mga upuan ng VIP, tumayo si Fama sa mataas na lugar at tumingin sa buong lugar. Tiningnan niya si Xiaoyan sa gitnang bahagi na nagtaas na ng apoy at nagsimulang magpino. Bahagyang kumunot ang noo niya at mahinang sinabi, "Little fellow, kailangan mong mag-ingat palagi. Ang ganitong uri ng grand meeting ay hindi parang kompetisyon sa gilid ng kalsada. Kung hindi mo papansinin, ikaw ay tuluyang matatanggal." Battle Through the Heavens. Kabanata 309. Ang pinagmulan ng problema. Sa malaking square, karamihan sa mga alchemist ay natuwa nang suriin nila ang formula at agad na sinindihan ang kanilang Dao Chi apoy at nagsimulang maghanda ng mga hakbang upang pinuhin ang mga table tasks. Siyempre, sa napakaraming alchemist, natural na may ilang maingat na nang tingnan ang simpleng pagsubok ay nagulat at nag-alinlangan. Ngunit nang matuklasan na walang mali, maaari lamang nilang iling ang kanilang mga ulo, at sindihan ang kanilang mga apoy. Mariing pinagmamasdan ni Xiaoyan ang tumataas na lilang apoy sa kaldero. Matapos ang temperatura ng apoy ay umabot sa isang sapat na temperatura, dahan-dahan niyang sinimulan na ihagis ang mga sangkap na panggamot isa-isa. Nagsikip ang kanyang mga pupil habang dahan-dahan siyang nagsimulang magpino. Matapos magsimulang magpino si Xiaoyan, si Liuling at ang munting prinsesa sa kanyang tagiliran, bahagyang nakasimangot, at nagsimula ring magpino. Mayroon silang orthodox na formula, at sa kanilang mga kakayahan, hanggat sila ay maingat, ang pagpino ay hindi dapat maging napakahirap. Iyon ay, maliban kung sila ay nagdusa ng isang stroke ng labis na malas. Pagkatapos ng lahat, kahit na ano, imposibleng magkaroon ng rate ng tagumpay na 100% pagdating sa pagpino. Sa muling pagsisimula ng pagdadalisay ng gamot, unti-unti ring nabawasan ang ingay mula sa dalawang sitting gallery sa mga gilid. Maraming mga tingin ang dumaan sa mga alchemist sa open square, nakatingin sa mga nasa open ground na may naiinggit na mga mukha habang ang huli ay naglalabas ng essence na parang apoy sa pagtaas ng kanilang mga kamay. Sa harap ng mga VIP seat, tumayo si Fama na magkahawak ang mga kamay. Ang kanyang tingin ay direktang nakalak sa kulay abong binata sa isang malayong lugar sa bukas na lupa. Nang makitang ang mga pamamaraan na ginamit ng lalaking nakasuot ng kulay abo habang nagdadalisay ng gamot ay bihasa rin gaya ng ilang matatanda sa loob ng asosasyon, bahagya niyang itinaas ang kanyang mga kilay. Sa mahinang boses, bamulong siya. Ang ganitong uri ng sobrang sinasanay na kasanayan ay isang bagay na hindi maaaring makuha ng isang tao ng walang mga dekada upang sanayin. Ang taong ito ay talagang kakaiba. Ngunit bakit hindi ko pa narinig nang lumitaw ang isang mataas na antas ng alchemist sa Chuyon Empire? Huwag mong sabihin sa akin na siya ay bago sa eksena. Tingnan muna natin kung makakapasa siya sa round na ito. Bumantong hininga si Fama at muling ibinalik ang kanyang tingin sa tatlong tao na grupo ni Xiaoyan. Marahan niyang sinabi, "Sana, makapasa din ang tatlong kasamahan na ito. Mangyaring huwag masyadong pabaya." Habang dahan-daang damaloy ang oras, ang ilan sa mga kakompetensya sa loob ng bukas na lupa, na ang mga kakayahan ay medyo mahusay, ay napino na ang lahat ng kinakailangang dami ng mga sangkap na panggamot na kailangan. Pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, nagdikit ang kanilang mga ngipin at ibinuhos ang lahat ng sangkap ng asensya sa kalderong panggamot, na nagsimula sa huling bahagi ng pagpipino. Nakatuon ang tingin ni Xiaoyan sa mga sangkap na panggamot na namimilipit sa loob ng purple flame. Dahil siya ay nag-aalala tungkol sa posibilidad ng ilang mga problema na biglang lumitaw, ang kanyang bilis ng pagpino sa pagkakataong ito ay napakabagal. Nagresulta ito sa kanyang pagpino pa rin ng maingat sa isang tuloy-tuloy na bilis habang maraming iba pang mga kakompetensya ang napino na ang lahat ng mahahalagang bahagi ng mga sangkap na panggamot. Mukhang walang problema. Pagkaraan ng ilang sandali,
Pinagmasdan ni Xiaoyan ang tumpok ng maputlang lilang na nabuo mula sa pag-ihaw ng isang sangkap na panggamot na may purple flame. Bulong niya sa sarili, binuksan ang takip ng kaldero at sinipsip ang mapatla purple na pulbos bago ito itago sa isang bote ng jade. Dahan-dahang dumaan ang tingin ni Xiaoyan sa siyam na bote ng jade sa harap niya. Ang mga kinakailangang sangkap upang pinuhin ang windwalking pill na ito ay ganap na niyang napino. Sumunod ay ang huling hakbang ng pagsasama-sama sa kanila. Dahan-daang hinimas ni Xiaoyan ang mainit na ibabaw ng bote ng jade habang nagmumuni-muni siya saglit. Sa wakas, tumigil na siya sa pag-aalinlangan. Gamit ang kanyang kamay, itinapon niya ang lahat ng sangkap sa loob ng bote ng jade sa medicinal cauldron. Sa oras na ito, gayunpaman, isang malambot na muffled na tunog ang biglang naglabas mula sa isang berdeng mesa na hindi kalayuan sa kanya. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga mata upang tingnan. Sa lugar na iyon, ang isang alchemist ay nakakatuwang nakatingin sa tumpok ng itim na abo na ibinuga mula sa panggamot na kaldero. Maliwanag, ito ay isang produkto mula sa isang nabigong pagtatangka sa pagpino. Paano ito? Hindi ba't sinunod ko ng buo ang formula ng gamot? Bakit ako nabigo? Ang alchemist ay bamulong sa mahina at nagdududang paraan. Pagkaraan ng ilang sandali, ang siya na walang anumang sagot ay maaari lamang may ugnay ang kabiguan sa pagkakataong ito sa kanyang kabiguan na kontrolin ang apoy. Sa makatuwid, mabilis niyang nilinis ang mga abo at sinimulang itapon ang huling hanay ng mga sangkap na panggamot sa kalderong panggamot na para bang nagawa na niya ito ng 1,000 beses bago at nagsimulang magpatuloy sa pagpipino. Pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang aksyon ng alchemist. Ang kanyang kamay na nagbubuhat ng bote ng jade ay dahan-daang ibinaba. Nakatitig ang kanyang tingin sa bawat kilos ng huli. Ang alchemist na ito ay isang taong nakita noon ni Xiaoyan sa internal test. Sa lohikal na pagsasalita, ang taong nagtataglay ng kakayahan ng isang Tier 3 alchemist ay hindi dapat gumawa ng isang napakababang antas ng pagkakamali tulad ng hindi tamang kontrol sa apoy kapag nililinis ang isang Tier 3 na gamot na tableta. Bagamat sinabi sa ganitong paraan, ang tunay na pangyayari na lumitaw sa kanyang harapan ay talagang nabigo siya sa pagdadalisay. Medyo may problema. Mahinang ungol ni Xiaoyan. Sinubukan niyang pakalmeyan ang sarili. Nang sumulyap siya sa kanyang dalawang gilid, napagtanto niya na nagsimula na ang Little Princess at Liuling na pagsamahin ang mga sangkap na panggamot. Habang dumarami ang oras, maraming malalambot na tunog mula sa mga panggamot na kaldero ang sunod-sunod na nangyari sa malawak na bukas na lupa. Ang mga alchemist na nabigo ay tumitig sa maitim na uling na kumalat sa mga kaldero na may ganap na nakatulala na mga mukha. Ang kanilang naguguluhan na mga mata ay nagpaalam sa lahat na tila hindi nila alam kung saan nanggaling ang problema. Ang mga tao sa upuan ng madla ay nagsimulang magbulungan ng pribado sa kanilang mga sarili habang pinapanood nila ang mga alchemist na biglang naging tanga. Bang! Bang! Isa pang dalawang mahinang tinig ang inilabas ng dalawang panig ni Xiaoyan. Ibinaling niya ang kanyang ulo para tingnan. Nang makita ang pangit na ekspresyon ni Liuling at Little Princess, dahan-dahan siyang bumantong hininga. Mukhang may mali. Sa VIP seats, mahinang sabi ni Yafei. Habang ginagawa niya iyon, pinagmamasdan ng kanyang nagtatakang mga mata ang lahat ng alchemist sa bukas na lupa na nagiging mga hanggal na nagpapalitan ng tingin sa isa't isa. May mali talaga. Bagamat hindi ako isang alchemist, alam ko rin na ang antas ng tagumpay ng isang tao sa refinement ay tataas ng husto kung ang isa ay magpino ayon sa formula ng gamot. Gayunpaman, ang mga nasa ibaba, kabilang sina Liuling at Little Princess. Lahat ay tila nabigo. Nolan Yanran sabay sabing kilay at sinabi. Ang tanong sa pagsusulit na ito. Tila nagtago ng isang misteryo. Ang mahabang kanang paa ni Yao Ye ay nakakross sa kanyang kaliwa. Pinagmasdan niya ang bukas na lupa na may kakaibang kapaligiran at nagsalita. Bang! Ang isa pang nakaimik na tunog ay biglang nalipat mula sa isang lugar na malapit sa harap ni Xiaoyan. Ang Tier 3 alchemist na nabigo kanina ay nauwi pa rin sa kabiguan sa panahon ng pagsasanib na bahagi sa pagkakataong ito. Ang kasalukuyang siya ay nakatingin sa maitim na uling na lumalabas mula sa ilalim ng nakapagpapagaling na kaldero na may berdeng mukha. Matapos tumunog ang tunog na ito,
biglang lumiwanag ang isang pulang glow mula sa salamin ng Jade sa harap ng Tier 3 Alchemist. Maliwanag, nawalan siya ng kanyang huling pagkakataon matapos ubusin ang parehong bahagi ng mga sangkap na panggamot. Sa bukas na lupa, maraming mga tingin ang nakatingin sa alchemist na ito na unang natamba. Nang makita ang kanyang pagtatapos, natakot ang ilan sa mga taong padalos-dalos na nagbabalak na agad na pinuhin muli. Sila ay huminahon at hindi na nang ahas na walang ingat na sayangin ang kanilang huling bahagi ng mga sangkap na panggamot. Nang inig ang buong katawan ng mga alchemist na iyon habang dinampot niya ang kanyang medicinal cauldron na may berdeng mukha. Pagkatapos nito, galit siyang naglakad palabas ng lugar habang puno ng galit at hindi pagkakaunawaan. Habang naglalakad siya ay nilagpasan si Xiaoyan, hindi malinaw na naririnig ng huli ang pag-ungol niya sa kanyang sarili sa paraang hindi nagbitiw. Bastos. Paano ako mabibigo muli? Ang kontrol ko sa apoy ay malinaw na napakahusay. Bakit hindi sila magsasama? Pinaalis ni Xiaoyan ang alchemist gamit ang kanyang tingin. Pinunasan niya ang mainit at basang bote ng Jade habang nakapikit ang mga mata. Maya-maya pa, bigla niyang ibinuhos ang mga sangkap sa loob ng bote sa medicinal cauldron. Ang kasalukuyang kanya ay kailangang personal na madama kung ano mismo ang dahilan na naging dahilan ng napakaraming kalahok na hindi matagumpay na pinuhin ang panggamot na tableta. Matiim na tinitigan ng tingin ni Xiaoyan ang nanginginig na kulay lila na apoy. Sa sistematikong paraan, isa-isa niyang inilagay ang mga sangkap na nasa loob ng siyam na bote ng Jade sa medicinal cauldron. Pagkatapos nito, kinokontrol niya ang purple flame at pinaghiwalay ang mga ito. Sa wakas, huminga siya ng malalim at nagsimulang maingat na pagsamahin ang mga ito. Dahil nasaksihan niya ang maraming tao sa harap niya, halos mas maingat si Xiaoyan kaysa sa iba sa pagkakataong ito. Ang kanyang espiritual na lakas ay tumalsik, na sumasakop sa bawat pulgada ng purple flame. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang maimbak ang lahat ng mga reaksyong nalikha ng ang bawat uri ng sangkap na panggamot ay pinagsama at tiyak na ipinadala ang mga ito sa kanyang isipan. Nang simulan ni Xiaoyan na itaas ang kanyang apoy at isagawa ang pagsasanib, ilan sa mga alchemist na nakapaligid sa kanya kabilang sina Liuling at ang munting prinsesa ay itinapon ang kanilang mga tingin. Sa ilalim ng mga kalagayan kung saan wala silang ibang solusyon, maaari lamang silang umasa na ang binatang ito na nakakuha ng pinakamahusay na resulta sa panloob na pagsusulit ay malulutas ang mahirap na problemang ito. Hindi pinansin ni Xiaoyan ang mga tingin sa paligid habang itinoon niya ang lahat ng kanyang atensyon sa pagkontrol sa purple flame. Sa ilalim ng pag-ihaw ng purple flame, ang mga sangkap ay unti-unti at matagumpay na pinagsama ang isa-isa. Tatlong tailwing leaf. Matagumpay na pinagsama. Cloud grass. Matagumpay na pinagsama. Off-ground fruit. Matagumpay na pinagsama. Isa-isa, ang mga sangkap ay matagumpay na pinagsama ng walang kaunting pagtutol sa ilalim ng mga sensitibong pandama ng espiritual na lakas ni Xiaoyan. Thick soil Ganoderma. Biglang nagdikit ang mga kilay ni Xiaoyan. Biglang nagbago ang ekspresyon niya. Ang apoy na sumisikat sa loob ng nakapagpapagaling na kaldero ay namilipit ng husto. Kaagad, isang malambot na tunog na humihigop ang ibinuga mula sa loob nito at ilang itim na kulay na uling ang tumapon. Nang marinig ang mahinang tunog, ang mga tao sa paligid ay napabuntong hininga sa pagkabigo. Dahan-daang iminulat ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at tiningnan ang maitim na suit sa rock table. Natahimik siya sandali. Lumubog ang kanyang daliri at sumandok ng kaunti nito at pinahid ng dulo ng kanyang mga daliri. Mabilis na kislap ng medyo hindi natural na ripple na ipinadala sa kanya sa pamamagitan ng kanyang espiritual na lakas sa panahon ng proseso ng pagsasama kanina ay lumitaw sa kanyang isipan. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumahimik, biglang nanigas ang mga kamay ni Xiaoyan. Biglang huminto ang kanyang tingin sa medicinal formula scroll na iyon sa rock table. Bahagyang itinaas niya ang kanyang mga labi, hinigpitan ang kanyang kamao at mahinang bamulong. Kalokohan. May mali sa formula ng gamot. Hihihi. Anong grupo ng mga walang kwentang tao? Sa tahimik na bukas na lupa, biglang umalangaw-ngaw ang isang mahinang parang panlilibak na halakhak, dahilan para mapatingin sa galit ang lahat. Habang sinusundan ng tingin niya ang boses at lumihis,
napagtanto ni Xiaoyan na ang taong nagpalabas ng boses ay talagang ang binata na nakasuot ng kulay abo sa isang malayong sulok. Ang kasalukuyang siya ay mayroon ding tumpok ng kulay itim na uling sa ibabaw ng mesang bato sa kanyang harapan. Sa hitsura nito, lumilitaw na siya ay katulad na nabigo sa kanyang unang pagtatangka. Hindi pinansin ng binata na nakasuot ng kulay abo ang mga titig na puno ng galit. May malamig na ngiti ang gilid ng kanyang bibig nang bigla niyang itinapon ang huling sangkap na panggamot sa mesa sa kaldero ng gamot. Ang mahinang tawa ay umalangaw-ngaw sa bukas na lupa. Mukhang ako ang nangunguna sa round na ito. Ang mga alchemist sa Jiama Empire ay ganoon lang. Habang nagsasalita ay hindi nabawasan ni Katie Ting ang takbo ng gray na roba ng binata. Isa-isa, ang mga sangkap na panggamot ay mabilis na dinadalisay sa loob ng apoy. Nang makita ang kanyang ugali, lumilitaw na malinaw din sa kanya kung saan ang pinagmulan ng problema sa kanyang nakaraang nabigong pagtatangka. Nakakunot ang noo, pinagmasdan ni Xiaoyan ang binata na may kulay abong damit na hindi na itago ang kanyang ligaw na kay abangan bago siya biglang ngumiti ng malamig. Ang kanyang mahinahon na boses ay katulad din ng umalangaw-ngaw sa hangin sa itaas. Maaaring hindi iyon. Nang marinig ang boses na ito, biglang huminto ang mga kamay ng binata na nakasuot ng kulay abo. Itinaas niya ang kanyang ulo at tinitigan si Xiaoyan na may malamig na asol na mga mata. Kumaibat ang sulok ng kanyang bibig, naglabas ng sobrang siksik na pangungutya. Hindi pinansin ang hindi nasisiyahang tingin ng binata na nakasuot ng kulay abong lalaki, biglang ibinalik ni Xiaoyan ang kanyang katawan. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at ang natitirang mga sangkap na panggamot ay inihagis lahat sa kaldero ng gamot. Agad niyang itinaas ang kanang kamay niya ng dahan-dahan. Siya ay nag-isip sandali, pagkatapos ay isang eleganteng kulay berdeng apoy ang biglang lumitaw sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga nabiglaang mga tingin. Battle Through the Heavens. Kabanata 310. Pagbabago, pansamantalang pagsuspine ng dakilang pagpupulong. Mga apoy na kulay berde. My God, mayroon talaga siyang dalawang uri ng apoy. Pagtingin sa kulay berdeng apoy na tumataas sa palad ni Xiaoyan, ang mga alon ng nakakagulat na ingay ay agad na bumubulusok mula sa mga upuan sa magkabilang gilid. Bagamat maraming tao ang naruroon ay hindi mga alchemist, karamihan sa kanila ay alam pa rin ang pangunahing kaalaman na ang iba't ibang apoy ay hindi maaaring pagsamahin. Gayunpaman, si Xiaoyan sa kanilang harapan ay tila ginamit ang realidad para sirain ang kanilang kaalaman. Kung ikukumpara sa mga madla sa mga upuan sa kanilang paligid, ang mga alchemist sa bukas na lupa ay walang alinlangan na nakadama ng mas malaking pagkabigla. Bilang isang alchemist, nagkaroon sila ng mas malinaw na pag-unawa sa kung gaano mapanganib at hindi kapanipaniwala ang pagkakaroon ng dalawang uri ng apoy na lumilitaw sa katawan ng isang tao kumpara sa sinuman. Dapat itong malaman na ang apoy ay isang marahas at ligaw na bagay. Kapag nagkadikit ang dalawang marahas at ligaw na bagay, sapat na ang init na inilabas nila upang masunog ang kanilang may-ari sa isang tumpok ng abo. Sa makatuwid, nang makita nilang si Xiaoyan ay talagang nakapagpatawag muli ng kulay berdeng apoy na mas mabangis pa kaysa sa purple flame, nabalot ng gulat ang lahat ng kanilang mga mukha. Green-colored flame. May trump card pa rin ang taong ito. Habang pinagmamasdan niya ang kulay berdeng apoy sa kamay ni Xiaoyan, ang mga magagandang mata ng Little Princess ay kumikislap habang siya ay mahinang bumubulong. Ito dapat ang heavenly flame na kaya niyang kontrolin, di ba? Napaka hindi inaasahan. Totoo naman talaga. Sinabi ni Liu Ling na may malalim na boses sa kanyang puso habang dahan-dahan niyang nilalanghap ang hangin na medyo naging mainit bilang resulta ng paglitaw ng kulay berdeng apoy. Iyon ay, sa harap na entablado ng VIP seats, natigilan si Fama habang pinagmamasdan ang kulay berdeng apoy na tila medyo eleganteng. Pagkaraan ng ilang sandali, pinaikit niya ang kanyang mga mata at mahinang sinabi. Iyon ay isang heavenly flame. Ang batang ito ay talagang nagtataglay ng ganoong bagay. Hihihi. Di ba sabi ko sa'yo wag mo siyang maliitin ngayon lang. Ang dami niyang trump card na mabibigla ang mga tao. Ngumiti si Hai Bodong at sinabi habang labis na nasisiyahan sa gulat na ekspresyon ni Fa Maria. Talagang hindi siya isang simpleng tao. Sa ganoong edad,
Talagang nagtataglay siya at nagawa niyang paamuhan ang ganitong uri ng bagay na kahit na sina Fama at Guhi ay pinagnanasaan. Talagang nakakagulat siya sa mga tao. Ang hitsura ng Green Flame ay katulad din na naging sanhi ng pagtataka ng mukha ni Jialao. Bilang isang dawhang, natural na malinaw sa kanya kung anong uri ng nakakatakot na puwersa ang taglay ng ganitong uri ng likas na misteryosong bagay. Noon, minsan ay nakipag-away siya sa isang malakas na tao na nagtataglay ng Heavenly Flame. Bagamat ang tunay na kakayahan ng kabilang partido ay mas mababa sa kanya, ang Heavenly Flame na iyon na may walang katapusang kapangyarihan ay naging sanhi ng matinding paghihirap ni Jialao. Ho! Dahan-daang bumantong hininga si Fa Maria. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa binata na may kulay abo na damit at ngumiti habang sinasabi. Mukhang may kaunting kahirapan kung gusto pa rin ng taong iyon na makuha ang pinakamahusay na mga resulta sa round na ito ng pagsusulit. Kulay na berdeng apoy. Napabuntong hininga si Yafei at umiling habang kinakagat ng kanyang mga ngipin ang kanyang mapupulang labi. Talagang hindi niya maintindihan kung anong uri ng mga bagay ang naranasan ng magiliw na binata sa maikling taon na ito. Bakit nagawa niyang tumalon pasulong sa ganoong kaikling panahon at lumaki sa punto kung saan kahit si Dawangs ay hindi mapigil ang mamangha sa kanya? Huwag mong sabihing dahil sa kanya. Bahagyang ikiling ni Yafei ang kanyang ulo, tinitigan si Nolan Yanran sa gilid at mamulong sa kanyang puso. Hindi katakataka na binibigyang halaga siya ng lolo sa tuhod. Talagang nagtataglay siya ng isang trump card na nakakagulat sa mga tao. Bahagyang umindayog ang mahabang puting kanang binti ni Yaoye. Medyo gamaan ang ekspresyon ng mukha niya. Pinagmasdan ni Nolan Yanran ang binata na tila pinagtutuunan ng pansin ng buong lugar. Ang kasalukuyang siya ay walang alinlangan na naging nag-iisa mula sa Jiama Empire na maaaring makipaglaban sa misteryosong naka-gray na binata. Gamit ang sarili niyang lakas para paikutan ang tubig. Ang ganitong uri ng pagmamataas ay dapat magkaroon ng isang tao, isang bayani. Ibinuka ni Nolan Yanran ang kanyang mga labi at nag-isip sa ganitong paraan. Pagkatapos ay tahimik siyang gumalaw ng bahagya. Ang iba't ibang uri ng mga tingin sa labas ng mundo ay hindi nakaapekto kay Xiaoyan kahit kaunti. Sa sandaling ito, siya ay ganap na nakatutok habang nakatitig sa panggamot na kaldero. Ang purple flame sa loob ng cauldron ay nawala na. Ang pinalitan nito ay ang eleganteng kulay berdeng apoy. Ang kamay ni Xiaoyan ay mabilis na dumaan sa batong mesa. Sabay-sabay na inihagis ang iba't ibang uri ng sangkap na panggamot sa kaldero ng gamot. Gayunpaman, ang huling sangkap na panggamot sa formula ng gamot, ang thick soil Ganoderma, ay hindi kasama sa pagpino. Noon, natuklasan na ni Xiaoyan ang problema sa pagsusulit sa pagkakataong ito. Nakatuon siya sa pagdama sa pagsasama-sama ng sangkap sa panahon ng proseso ng pagpino, at natuklasan ang dahilan. Ang dahilan kung bakit nabigo ang napakaraming alchemist na matagumpay na makoagulate ito, at bumuo ng isang tableta ay lahat dahil ang panggamot na sangkap na tinatawag na thick soil Ganoderma ay karaniwang kalabisan. Ito ay dahil sa sobrang hindi kinakailangang panggamot na sangkap na naging dahilan upang tuluyang mabaygo ang pagsasanib. Ang pagtatanong sa isang bahagi ng formula ng gamot ay isang bagay na nangangailangan ng lakas ng loob at katapangan. Ang ilan sa mga tradisyonal na alchemist ay nagtiwala sa pagiging tunay ng formula ng gamot ng labis. Sa makatuwid, hindi mahalaga kung paano sila nabigo, hindi nila maiugnay ang problema sa formula ng gamot. Iisipin lamang nila na nagkamali sila sa kontrol ng kanilang apoy, o kapag pinipino ang mga sangkap. Ang mga taong nagtataglay ng gayong pag-iisip ay walang alinlangan na mabibigo. Si Xiaoyan ay hindi nagkukulang ng tapang o katapangan. Sa makatuwid, natuklasan niya ang problema sa formula ng gamot. Dahil din dito kaya niya nagawang magmadali at makipagkompetensya sa misteryosong kulay abong taong iyon. Ang iba pa sa mga tao, kabilang ang Little Princess at maging si Liuling ay maaari lamang maging audience. Sa malaking bukas na lupa, mayroon lamang 2 lugar kung saan sumisikat ang apoy. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa lugar ng kompetisyon na parot par ito, pinapanood ang 2 lugar na ito. Si Xiaoyan at ang binata na nakasuot ng kulay abo ay tumakbo laban sa oras sa ilalim ng pagmamasid sa mga titig na ito habang pinipino nila ang ilang mga sangkap na panggamot.
Kasalukuyang ganap na inalis ang kamay ni Xiaoyan sa medicinal cauldron. Sa paligid ng isang talampakan ang layo mula sa medicinal cauldron, ang kanyang mahabang 10 daliri ay nagsimulang gamulong at tumalon sa isang mabilis na paraan sa kanyang harapan, na tila sila ay sumasayaw. Sa kanyang kakayahang kontrolin ang Green Lotus Core Flame, ganap na posible para kay Xiaoyan na maabot ang yugto kung saan makokontrol niya ang temperatura mula sa malayo. Kung kinukumpara lamang ng isa kung sino ang mas elegante at puno ng alindog, walang alin lang ang mas mataas si Xiaoyan. Bilasan mo, bilasan mo. Habang ang kanyang tingin ay lumilipad sa pagitan ng magkabilang panig at pinagmamasdan ang kanilang mabilis na bilis, ang munting prinsesa ay paulit-ulit na nagpadala ng mga paghihimok, sa loob ng kanyang puso, sa direksyon kung saan naruroon si Xiaoyan. Bilang miyembro ng Imperial Family, natural na ayaw niyang makuha ng isang tao mula sa ibang bansa ang pinakamagandang resulta sa loob ng Grand Meeting ng Jiama Empire. Iyon ay walang alinlangan na magbibigay ng matinding sampal sa mga alchemist mula sa Jiama Empire na kalahok sa Grand Meeting na ito. Masyadong mabilis ang bilis ng pagpino ng taong iyon. Kahit na ang kanyang apoy ay mas mababa kaysa kay Yan Xiao, siya ay mukhang napakamakaranasan at hindi nawawalan ng kahit isang segundo sa anumang aspeto. Kung ikukumpara sa kanya, si Yan Xiao ay lubhang dahado sa aspetong ito. Mapalad na siya ay may tulong ng Heavenly Flame, na nagre-resulta sa hindi niya pagkahuli. Basta mabilis lang siya ng konti, dapat malampasan niya yung ibang lalaki. Tinitigan ng mata ni Liuling ang bawat kilos ng binata na nakasuot ng kulay abo. Pagkatapos ay pinanood niya si Yan Xiao bago bahagyang sumimangot habang nagsasalita. Bagamat siya ay medyo makitid ang pag-iisip, siya ay kung tutuusin ay isang tao mula sa Jiama Empire. Sa pagkakataong ito, malinaw na alam niya kung anong uri ng pangungutya ang ay dudulot sa mga alchemist ng Jiama Empire na lumahok sa kompetisyong ito kung ang binata na nakasuot ng kulay abo ay makakakuha ng pinakamagandang resulta. Si Xiaoyan at ang binata na nakasuot ng kulay abo ay walang alinlangan na naging focus ng atensyon ng lahat sa sandaling ito. Bang! Isang muffled sound mula sa isang kamay na tumatapik sa rock table ay napalabas. May malamig na ngiti ang sulok ng bibig ng binata na nakasuot ng kulay abo habang pinitik ang palad. Ang iba't ibang kulay na pulbos o malapot na likido ay inilabas mula sa kaldero at ibinuhos sa maayos na nakaayos na mga bote ng jade. Sa pagkakataong tumunog ang tunog ng pagtapik ng gray na nakadamit na binata sa mesa, ang palad ni Xiaoyan ay bigla ding hinampes ng batong mesa. Kasunod ng mahinang tunog, isang tipak ng berdeng kulay na apoy ang bumaril mula sa loob ng kaldero. Ikinaway ni Xiaoyan ang kanyang manggas at biglang bumaril ang apoy sa isang bote ng jade sa kanyang harapan. Nang ipasok na nito ang bote ay bigla itong nawala. Ang mga kumpol ng iba't ibang kulay na pulbos at likido ay agad na dumaloy pababa. Matapos makumplito ang pagpipino, hiniram ni Xiaoyan ang oras kung saan kailangang lumamig ang mga sangkap upang itagilid ang kanyang ulo patungo sa direksyon ng binata na may kulay abong damit at panoorin siya. Nang maramdaman ang titig na binaril ni Xiaoyan, ang gray na nakasuot na binata ay nagtaas ng ulo at nagbigay ng isang mapanuksong malamig na ngiti. Hoy, ang bagal mo. Ano ang silbi ng apoy na iyon na mabuti samantalang ikaw ay hindi? Inalis ni Xiaoyan ang kanyang tingin sa paraang walang ekspresyon. Hindi siya nagpahayag ng anumang emosyon. Matapos manahimik saglit, muli niyang ikinaway ang manggas. Ang mga bote ng jade sa kanyang harapan ay biglang nabasag at ang mga sangkap na nilalaman nito ay sinipsip sa hangin. Pagkatapos nito, sila ay hinaypan sa panggamot na kaldero. Ang berdeng apoy ay biglang tumaas at nagsimula ang huling proseso ng pamumuo. Sa sandaling bago magsimula si Xiaoyan, ang binata na nakasuot ng kulay abo ay nanguna at itinapon ang lahat ng mga sangkap na panggamot sa loob ng mga bote ng jade sa medicinal cauldron. Ang apoy sa loob ng dalawang medicinal cauldron ay tumaas at ang maraming uri ng mga sangkap na panggamot ay dahan-dahang pinagsama sa loob ng apoy, naghihintay na sa wakas ay bumuo ng isang tableta. Isang matinding kompetisyon na nakikipaglaban sa oras. Nang makita ang dalawang tao na ang pagitan ay hindi hihigit sa 5 segundo, hindi napigilan ni Fama at ng iba pa ang paghiling at pagbuntong hininga. Inalis ang kaguluhan na dulot ng binata na nakasuot ng kulay abo,
Ang paligsahan na ito sa pagitan ng mga taong may katulad na lakas ay walang alinlangan na naging dahilan ng pagkulo ng mainit na dugo ng maraming tao sa mga upuan sa magkabilang panig. Old Fa, sino sa tingin mo ang pinakamabilis na bumuo ng tableta? Nakangiting tanong ni Hai Bodong. Sa sandaling ito, tumayo na rin siya matapos maakit ng matinding kompetisyon sa open ground. Mahirap sabihin. Bagamat may kalamangan si Yan Xiao sa Heavenly Flame, ang kanyang karanasan ay tila mas mababa sa kakaibang lalaki na iyon dahil sa kanyang edad. Kaya't ang dalawa ay nag-offset sa isa't isa. Napakahirap talagang hulaan kung sino ang mananalo. Umiling si Fama at bumuntong hininga. Mukhang napakatigas ng lalaking iyon. Nang marinig ito, umiling si Hai Bodong. Bumulong siya sa kanyang puso. Ngunit hindi talaga magpapatalo ang munting lalaking ito na si Yan Xiao, di ba? Kahit na ang kanyang spiritual strength ay malubhang na pinsala, siya ay pagkatapos ng lahat ng Alchemist Grandmaster na minsan ay nakapagpino ng isang Tier 6 na panggamot na tableta. Hindi siya tatanggi ng ganoon kabilis, hindi ba? Sa bukas na lupa, si Xiaoyan at ang naka-gray na binata na nakasuot ng kulay abo ay matamang nakatingin sa namimilipit na apoy sa loob ng kanilang mga kaldero. Ang dalawang magkaibang kulay na apoy ay pininturahan ang kanilang mga mukha ng berde o dilaw na ilaw ayon sa pagkakabanggit. Mabilis, mabilis. Sige pa, sige pa. Bahagyang umikot ang mga kamay ng munting prinsesa. Ang kanyang tingin ay paulit-ulit na dumaan sa dalawang kaldero. Gamit ang kanyang mahusay na paningin, natuklasan niya na ang gamot na tableta sa loob ng dalawang medicinal cauldron ay dahan-daang nabubuo. Ang mga gamot na table tas ay malapit ng mabuo. Habang sinisinghot nila ang mahinang halimuyak ng gamot na nagmumula sa mga medicinal cauldrons, si Liuling at ang iba pa, na malinaw na alam kung ano ang kinakatawan nito, ay nagsimulang makaramdam ng instant tensyon sa kanilang isipan. Sa sandaling ito, hindi mabilang ang mga puso ng mga tao ang nakabitin sa kanilang lalamunan. Malapit nang magtagumpay si Yan Xiao. Mahigpit na nakahawak sa guardrail ang nangungunot na palad ni Fa Maria. Sumimangot siya at mahinang sinabi. Ngunit ang kabilang partido ay sumusunod ng malapit at maaaring malampasan si Yan Xiao anumang oras. Mariing ibinuka ni Xiaoyan ang kanyang mga labi. Isang kulay berdeng apoy ang sumasayaw sa loob ng kanyang madilim na mga mata. Mula sa refleksyon ng apoy, mabilis na umiikot ang isang bilog na tabletang panggamot habang umiikot ito sa ibang akses. Kung magpapatuloy ako sa ganito, hindi ko maisara ang agwat sa pagitan namin. Pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Sa isang iglap, biglang nabasag ng malakas ni Xiaoyan ang kanyang palad sa medicinal cauldron. Kaagad, ang medicinal pill na hindi pa nakukumpleto ang huling yugto ng pagpapainit, ay biglang bumaril mula sa kaldero kasama ang isang kumpol ng berdeng apoy. Pangahas. Bagamat ito na ang huling hakbang, paano niya pahihintulutan ang medicinal pill na umalis sa kaldero ng maaga? Kapag ang medicinal pill na kakapanganak pa lang ay nadikit sa hangin, ang laman nito na hindi pa ganap na naninigas ay maaaring mabuwag. Nang makita ang biglaang pagkilos ni Xiaoyan, ang guardrail na hawak ni Fama ay biglang nabasag habang galit niyang sinabi. Bastos na tao. Nang makita ang aksyon ni Xiaoyan, ang Little Princess at Liuling ay parehas na natigilan. Ilang sandali pa, hindi na nila napigil ang sumigaw. Hindi pinansin ni Xiaoyan ang mga tingin sa paligid. Ang kanyang mga paa ay itinulak sa lupa, at ang kanyang katawan ay bumangon. Iniabot niya ang kanyang kamay, at kinuha ang tabletang panggamot na binalot ng berdeng apoy sa kanyang palad. Sa sandaling ang medicinal pill ay pumasok sa kanyang palad, isang mas malaking walang katulad na mabangis na berdeng apoy ang biglang bumangon mula sa loob ng palad ni Xiaoyan. Ang medicinal pill, na hindi pa natatapos sa huling hakbang ng pag-init, ay agad na tumigas. Habang bumababa ang katawan ni Xiaoyan, marahang pamitik ang kanyang daliri. Ang kanyang medicinal pill ay naging isang sinag ng liwanag nang ipinutok ito sa bote ng jade. Kaagad, ang kulay berdeng ilaw ay pumukaw sa espiritu ng mga tao habang ito ay nangunguna sa pagkinang mula sa salamin ng jade sa harap ni Xiaoyan. Baliw. Sa isang malayong sulok ng bukas na lupa, biglang naging berde ang ekspresyon ng binata na nakasuot ng kulay abo na orihinal na malamig na ngiti.
hindi niya inaasahan na talagang magiging baliw si Xiaoyan. Kung ang medicinal pill na hindi pa tumigas ay napunta sa hangin, ang lahat ng kanyang naunang pagsisikap ay agad na nauwi sa kawalan. Ang ganitong uri ng matapang at nakakabaliw na aksyon ay para lamang maalis ang taong nakikipagkompetensya sa kanya para sa oras. Na may kulay abong mukha, ang galit na kulay abong nakadamit na binata ay binasag ang bote ng jade sa harap niya hanggang sa maging pulbos gamit ang isang palad. Maya-maya pa, malungkot ang ekspresyon niya habang tinatapik-tapik ang medicinal cauldron. Pumutok ang medicinal pill at agad na itinapon sa isa pang bote ng jade. Sa ngayon, gayunpaman, isang buong minuto ang lumipas mula noong tagumpay ni Xiaoyan. Ang tahimik na kapaligiran sa bukas na lupa na dulot ng pagkabaliw ni Xiaoyan ay nagpatuloy sa loob ng isang buong minuto bago ang labis na kagalakan na pag-iyak ay biglang yumanig sa buong plaza hanggang sa ito ay nanginig, na parang isang agos. Habang hawak niya ang bote ng jade, dahan-daang bumantong hininga si Xiaoyan. Inangat niya ang ulo niya at pinagmasdan ang mga upuan sa magkabilang gilid na nagsimulang kumulo. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang kalmadong mukha. Ha. Munting brat, napakahusay. Sa mataas na plataporma, hinimas ni Fama ang kanyang dibdib at nagpakawala ng mahabang hininga. Kahit na galit siya sa naunang aksyon ni Xiaoyan, ang kasalukuyang Xiaoyan ay talagang nakakuha ng tagumpay anuman ang proseso. Bukod dito, ang tagumpay na ito ay ginawa sa pamamagitan ng paghagis sa kanyang kalaban sa malayong likuran niya. Kaagad, ang nasa sabik na si Fama ay hindi napigil ang tumawa ng malakas habang kinakausap niya si Xiaoyan sa open ground. Anong baliw na tao? Nagpalitan ng tingin sina Yafei at Yaoye. Bilang karagdagan sa pagpapagaan, nagbigay sila ng walang katapusang mapait na ngiti sa pagsusugal tulad ng karakter ni Xiaoyan. Bagaman ito ay nakakabaliw, ito ay hindi lamang ganap na padalos-delos dahil sa kanyang mainit na dugo. Sa sandaling iyon, malamang na siya ay naglakas loob lamang na gawin ang ganoong aksyon dahil mayroon siyang kumpiyansa na gawin iyon. Malumanay na sabi ni Nolan Yanran na may simpleng ngiti habang pinagmamasdan si Xiaoyan, ang kalmado at masayang binata, na mahinang nakangiti sa plaza sa ilalim ng hindi mabilang na mga tagay. Bagamat ito ay ikalawang round pa lamang ng pagsusulit, ang magandang kapaligiran na nilikha niya ay nalampasan na ang huling round ng mga nakaraang grand meetings. Mr. Yan Xiao. Binabati kita. Ngunit mangyaring iwasan ang paggawa ng ganoong nakakabaliw na kilos sa hinaharap. Kung mabibigo ito. Pinagdikit ni Little Princess ang kanyang mga kamay at kinakausap si Xiaoyan sa inis na paraan. Sa pagkakataong ito, napaka namumukod tangi mo talaga. Pero hindi rin ako magpipigil sa huling round. Nagkibit balikat si Liu Ling. Ang kanyang kasalukuyang ekspresyon ay maaaring tawaging medyo palakaibigan. Ngumiti si Xiaoyan, ngunit hindi nagsalita. Ibinaling niya ang kanyang ulo at ibinato ang kanyang tingin sa mapanglo na mukha na kulay abong binata. Ang kanyang hinlalaki na nakataas ay nakaharap pababa. Ang kanyang karaniwang kalmado at kahanga-hangang paraan sa wakas ay nagsiwalat ng pagmamataas na pag-aari ng isang binata. Na may berdeng mukha, tinitigan ng binata na nakasuot ng kulay abo ang mga kilos ni Xiaoyan. Malamig at madilim siyang ngumuso habang nanginginig ang kanyang mga labi. Huwag kang matuwa. Sa huling round, muli tayong maglalaban. Sa oras na iyon, hindi ako magpipigil. Sa pagharap sa banta niyang ito, walang pakialam na pinaghiwalay ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay. Inalis niya ang tingin at pinagmasdan ang mga alchemist na nakatingin pa rin sa kanya. Bahagya siyang nag-alinlangan bago tahimik na pinulot ang natitirang thick soil ganoderma sa mesa at walang ingat na itinapon sa isang tabi. Nang makita ang aksyon ni Xiaoyan, ang mga nakapaligid na alchemist ay nataranta. Ilang sandali pa, ang ilan sa kanila ay tila naunawaan kung ano ang problema. Unti-unting lumitaw sa kanilang mga mukha ang isang ligaw na kagalakan habang nakatingin sila na puno ng pasasalamat kay Xiaoyan. Pagkatapos nito, nagmadali silang gamitin ang natitirang oras upang simulan ang pagpino. Nang makita ang mga kalahok na nagsimulang magmadaling magpino, ang sulok ng mga mata ni Xiaoyan ay sumulyap sa buhangin sa orasan sa tapat ng dingding na malapit ng tuluyang malaglag. Nagkibit balikat siya, ibinaba ang ulo at inimpake ang iba't ibang gamit sa mesa niyang bato.
Kung matagumpay nilang napino ang Windwalking Pill sa huling sandali ay isang bagay na hindi niya kailangang alalahanin. Sa unti-unting paglipas ng panahon, unti-unti ring humihina ang nakakabinging sigaw ng saya sa buong plaza. Pagkatapos ng matinding pananabik na ito, sa wakas ay nasiyahan na ang mga manunood habang itinapon nila ang kanilang mga tingin sa mga abalang alchemist sa bukas na lupa. Bukod dito, ang mga tingin ng maraming dalaga sa gallery ay palihim na sumulyap kay Xiaoyan, na nakayuko habang random na nililinis ang rock table sa kanyang harapan. Ang kanyang naunang pagtatanghal ay nagpakilos na sa mga pusong puno ng simbuyo ng damdamin ng mga dalagang ito. Sa kasalukuyan, kahit ang ordinaryong mukha ni Xiaoyan pagkatapos niyang baguhin ang kanyang hitsura, ay biglang naging sobrang gwapo sa kanilang mga mata. Makalipas ang kalahating oras, unang nagliwanag ang berdeng ilaw ng munting prinsesa at Liuling. Inilagay ng dalawa ang kanilang mga medicinal pill sa kanilang mga bote, nagpalitan ng tingin at nakahinga ng maluwag. Sa likod ng 2 taong ito, mayroon ding mga berdeng ilaw na sunod-sunod na kumikislap. Gayunpaman, ang karamihan sa glow sa buong plaza ay pula pa rin. Masyadong malaki ang open ground at ang mga alchemist na nakatanggap ng clue mula kay Xiaoyan ay limitado lamang sa mga maswerteng alchemist na nakapaligid sa kanya. Ang mga kakompetensyang iyon na nasa labas ng paningin ni Xiaoyan ay nakatitig lang sa mga sangkap sa rock table, nakaramdam ng kawalan. Nang hindi alam kung saan naruroon ang problema, maaari lamang nilang ipagpatuloy ang puwersahang pinuhin ito. Sa pamamagitan ng pagdaragdag ng thick soil Ganoderma, ang kanilang mga pagpipino ay nabigo sa huli ng walang anumang mga exception. Bukod pa rito, kahit na hindi isama ng isa ang dahilan na binanggit sa itaas, ang Windwalking Pill na ito ay pagkatapos ng lahat ng isang Tier 3 medicinal pill. Sa makatuwid, mayroon lamang 2 hanggang 3 alchemist na ang mga kakayahan ay nasa paligid ng ika-2 baitang ay maswerteng nakapasa. Maging ang ilan sa mga katunggali na kakapasok lang sa Tier 3 level ay nabigo rin dahil sa kanilang kapabayaan. Sa ilalim ng 2 medyo malupit na kondisyong ito, ang bilang ng mga kakompetensya sa Grand Meeting ay nabawasan sa mabilis na bilis. Marahil ay wala man lang 300 ang natitira sa orihinal na libong dagdag na mga tao. Sa pagmamasid sa pag-unlad ng sitwasyon, lumilitaw na magpapatuloy ang pagbawas. Nang ang buhangin sa loob ng hourglass sa dingding ay tuluyang bumagsak, talagang mahigit 100 tao na lamang ang natitira sa bukas na lupa. Ang iba pang mga tao ay ganap nang napatalsik sa 2 round na ito. Sa sandaling tumunog ang tawa ni Fama sa bukas na lupa, dahan-daw ang itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Nabaling ang kanyang tingin sa matandang lalaki na nasa lugar kung saan naroon ang VIP seats. Naramdaman ang titig ni Xiaoyan, ipinakita ni Fama ang isang palakaibigang ngiti sa lugar kung saan naroon si Xiaoyan. Matapos ang oras para sa pagsusuri ay tapos na, ang susunod na kaganapan ay muling magsagawa ng pagsusulit para sa mga table tasks. Dahil si Xiaoyan ay may tulong ng Heavenly Flame sa pagkakataong ito, natural na ang medicinal pill ni Xiaoyan ang magkakaroon ng pinakanamumukod-tinging epekto sa pagsusulit na ito. Ang pangalawa ay ang binata na nakasuot ng kulay abo. Sumunod sa likuran niya ang munting prinsesa, si Liuling at ang iba pang Tier 3 alchemist na ang mga kakayahan ay medyo mahusay. Nang matapos ang pagsubok, unti-unting nagdilim ang langit. Ang isang gasuklay na buwan ay dahan-daang lumitaw sa gilid ng kalangitan, na nagniningning sa maliwanag na kabisera. Lahat, titigil tayo dito para sa Grand Meeting ngayon. Lahat ng mga katunggali, magpahinga muna kayo para sa gabi. Bukas na ang final round para sa ating Grand Meeting. Ito rin ang importanteng round kung saan magdedesisyon kung sino ang magwawagi. Kaya naman, hindi lahat ay dapat na mabaygo sa pagharap dahil sa iba't ibang kaganapan. Kung hindi, pagsisisihan mo ito habang buhay. Tawa ng tawa si Fa Maria. Nang marinig ni Fama na nag-aanunsyo na ang pagsusulit ngayong araw ay natapos na, lahat ng nasa open ground, kabilang si Xiaoyan, ay agad na nakahinga ng maluwag. Pagkatapos ng 2 round ng pagsusulit, ang lahat ay talagang medyo pagod. Habang iniimbak ni Xiaoyan ang medicinal cauldron, bigla niyang inangat ang kanyang ulo at tumingin sa paligid. Napansin niya na pagkatapos sabihin ni Fama ang mga salitang iyon, inayos ng binata ang kanyang mga gamit at lumabas sa bukas na lupa.
Bago siya umalis, hindi niya nakalimutang itapon ang malamig na tingin kay Xiaoyan. Sinapo ni Xiaoyan ang kanyang noo habang mahinang pinagmamasdan ang likuran ng binata na dahan-daang naglalakad palabas ng plaza. Pagkatapos mag-impake ng mga gamit ay sumunod na rin siya sa dami ng mga kalahok at sumiksik sa lugar. Pagkalabas ng plaza, itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo at lumanghap ng sariwang, malamig na hangin. Ang tensyonado niyang isipan ay naging medyo nakaka-relax. Napayuko si Xiaoyan at pinagmasdan ang mga taong nakapaligid sa kanya na lumalabas mula sa audience seat. Napansin niya ang ilang mga binibini na nakatingin sa kanya ng kumikinang na mga mata at umiling na may mapait na ngiti. Nang itataas na sana niya ang kanyang paa at lalakad palayo, isang matamis na banayad na boses ang biglang lumabas mula sa kanyang likuran. "Binabati kita, Mr. Yan Xiao." Nilinga ni Xiaoyan ang kanyang ulo at tiningnan ang malaking grupo ng mga tao na kalalabas lang mula sa daanan sa likod niya. Sa harap ng grupo ng mga tao ay natural na si Nolan Yanran, Yafei at Yao Ye. Sa likod nila, si Nolan Jia at ang iba pa ay nag-uusap na nakangiti. Sinulyapan si Nolan Yanran, na ang ngiti ay parang bulaklak, umiling si Xiaoyan at sinabing, "Swerte lang ako." Sa panahong ito, nasanay na si Nolan Yanran sa kababang loob ni Xiaoyan. Ngumiti siya, hinayla sina Yafei at Yao Ye habang sinabi niya kay Xiaoyan. Sinabi ni Princess Yao Ye na gusto niyang magbigay ng piging para tulungan ka, Liu Ling, at Little Princess na magdiwang. Ikaw ba? Ang pangkat ng tatlong babae ni Nolan Yanran ay maaaring ituring na mga nangungunang dilag sa loob ng buong kabisera. Ngayong magkasama silang tatlo, nag-set off ang kanilang magagandang figure at masasabing mas maganda sila kaysa sa mga bulaklak. Sa makatuwid, marami ng mga kabataan na kasalukuyang nasa pasukan sa lugar ng kompetisyon na nag-shoot ng kanilang mga tingin. Nang marinig ito, si Xiaoyan ay saglit na nawalan ng malay. Agad siyang ngumiti ng mapait at umiling, humihingi ng paumanhin. "Pasensya na, Prinsesa Yao Ye, sobrang pagod talaga ako ngayong gabi. May final round pa ng eksaminasyon bukas. Kaya naman, natatakot akong hindi ako makahanap ng oras para dumalo sa handaan. Pinahahalagahan ng puso ko ang intensyon ng prinsesa. Magandang gabi." Sa sandaling sinabi niya ang mga salitang iyon, hinarap ni Xiaoyan si Prinsesa Yao Ye at pinagdikit ang kanyang mga kamay. Hindi na niya hinintay ang sagot niya, tumalikod siya at naglakad patungo sa kalsada. Pagkatapos nito, sumiksik siya sa agos ng tao at nawala sa harap ng mga gulat na tingin ng mga babaeng tinanggihan niya.